Nahaharap sa nasusunog na bahay, hindi pinansin ng mag-ina ang pagpigil ng lahat at pilit na sumugod papasok upang iligtas ang nakababatang kapatid na si Hyunjae. Sa sumunod na sandali, biglang umalinggaw ang boses ni Hyunjae na nagkumpirma na ligtas si Hyunjae. Ang mag-ina ay sabik na lumapit. "Oh my God, ang ginto kong anak, hindi ba siya nasugatan?" Nakatira si Mirae kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid sa isang inuupahang apartment. Upang kumita ng pera para sa pamilya at suportahan ang kanyang nakababatang kapatid sa kolehiyo, si Mirae ay nagtrabaho magdamag. 4 na oras lamang siyang natutulog araw-araw. Nang araw na iyon, nagising si Mirae na nahihilo at nalaman na malapit na siyang mahuli sa trabaho. Dali-dali siyang lumabas at sa wakas ay dumating sa kumpanya sa oras. Pagkatapos ng magulong umaga, biglang dumating ang presidente para inspeksyonin ang kumpanya, kaya't ang lahat ay tinawag para sa isang emergency na pagpupulong. Nakahanay ang bida kasama ang iba pa, tinatanggap ang pagsusuri ni Chaeyeol sa supermarket food. Una, nagpunta si Chaeyeol sa seafood section. Sinubukan ng staff na dayain siya. Kumuha siya ng isang malaking alimango mula sa mga patay na alimango at marahas na inalog ito. Nagpapanggap na buhay ang alimango. Hindi madaling lokohin si Chaeyeol, agad niyang ibinunyag ang panlilinlang ng kabilang partido. Tinatanong kung ginagawa rin niya iyon sa mga customer. Sumunod, nagpunta si Chaeyeol sa seksyon ng prutas. Taglay ang kanyang matalas na mata tulad ng isang kwago. Inilabas agad niya ang isang mansanas na may bahagyang sira. Hindi rin nakaligtas ang gulay at karne. Kung may problema, direktang inutusan ni Chaeyeol na tanggalin ang taong namamahala. Lihim na nanalangin si Mirae na huwag niyang inspeksyonin ang kanyang lugar. Sa sumunod na sandali, dumiretso si Chaeyeol sa rice cake section. Sa oras na ito, nagluluto si Ayo ng rice cakes at nag-aalok sa mga bata na tikman. Pinuna ng video si Mirae. Ito ay tindahan, hindi soup kitchen. Paliwanag ni Mirae na ang pag-aalok sa mga bata na tikman ay isang marketing strategy. Bago pa man siya matapos magsalita, ang mga batang nakatikim kanina ay sabay-sabay na hinila ang kanilang mga ina para bumili ng rice cakes. Nagtanong ang isang ina, nakatikim na silang lahat ng fried rice na may natirang rice cake sauce. Ngunit bakit ang luto sa bahay ay iba ang lasa kaysa rito? Ipinakilala agad ni Ayon sa lahat ang espesyal na vegetarian fried rice na isasama. Nang makita ang mabilis na pagtaas ng benta ng kanin at rice cakes, sinamantala ni Mirae ang pagkakataong sabihin kay Chaeyeol na balak niyang pagtugmain ang dami ng naibenta ng rice cakes at kanin. Labis na nasiyahan si Chaeyeol sa paraan ni Mirae at tanda niya ang kanyang pangalan. Umalis si Chaeyeol at lahat ay nakahinga ng maluwag. Narelax din ang tense nerves ni Mirae. Ngunit sa oras na ito, dahil sa kakulangan sa tulog at labis na pagod, bigla siyang natumba at nawalan ng malay. Sa kanyang panaginip, naramdaman ni Mirae na may nagbuhat sa kanya. Ang matipuno niyang katawan at malapad na balikat ay nagparamdam sa kanya ng kaligtasan. Nang magising si Mirae, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng kama. Sinubukan niyang bumangon upang magpasalamat, ngunit pinigilan siya nito sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang daliri. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang gwardiya ng tindahan. Sinabi ng doktor kanina na huwag tumakbo-takbo si Mirae kapag gising na siya. Nagpasalamat si Mirae sa lalaki sa pagdala sa kanya sa ospital at sinabi sa kanya na umalis muna. Ngunit pagkaalis ng lalaki, nakatanggap si Mirae ng tawag mula kay Ayon na nagpapaalam na nasusunog ang inuupahan nilang bahay. Hindi inalintana ni Mirae ang kanyang pananakit ng katawan at dali-daling umuwi. Nakumpirma ng mag-ina na ligtas si Hyunjae at ang tuta. Noon lamang sila nakahinga ng maluwag, tensyonadong pinagmamasdan ng mga kapitbahay ang gusali. Ang kakaiba ay ang silid lamang ng may-ari ng bahay ang nasunog. Ang ibang mga silid ay hindi naapektuhan. Hindi nagtagal ay inilabas ang bangkay ng may-ari ng bahay. Noong umaga, nakita pa ni Mirae ang may-ari ng bahay na nakatayo sa harap ng bintana bago siya pumasok sa trabaho. Sa loob lamang ng ilang oras, nagkahiwalay na sila ng buhay at kamatayan. Hindi na iwasan ni Mirae na malungkot. Walang nakakaalam na noong umaga, may isang taong nakaitim na kumatok sa pintuan ng may-ari ng bahay. Nagreklamo ang may-ari ng bahay kung bakit dumating ang kabilang partido. Pagkatapos, sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit hinawakan siya ng taong nakaitim at walang pakundangan na pumasok sa silid. May ilang kapitbahay na naghinala sa sunog na ito. Ang oras ng sunog ay kung kailan ang mga nangungupahan ay nasa trabaho at higit pa, hindi kumalat ang apoy. Kahit ang katabing silid ng may-ari ng bahay ay hindi naapektuhan. Malinaw na ito ay isang sinadyang pagsunog. Hindi gaanong naniwala ang lahat sa hinalang ito, ngunit ang ikinagulat nila ay biglang ipinaalam sa kanila ng ahente na ibinenta ng anak ng may-ari ng bahay ang apartment sa mababang presyo. Nais ng bagong may-ari ng bahay na makipagkita sa tatlong nangungupahan, kabilang si Aeon. Kinaumagahan, si Aeon at ang dalawa pang kapitbahay ay kinakabahan na nakipagkita sa bagong may-ari ng bahay. Agad na lumitaw ang isang lalaki sa harap nila at direkta siyang nagpunta sa punto. Gusto niyang lumipat sa apartment, ngunit hindi pa pwedeng tirahan ang nasunog na silid. Malapit nang matapos ang kontrata ng kanilang tatlong apartment at umaasa siyang lilipat ang isang pamilya para bigyan siya ng lugar. Nag-aalala si Aeon, siya ay isang single mom na nagpapalaki ng 2 anak. Mahirap para sa kanya ang magkaroon ng matatag na buhay, kaya ayaw niyang maghanap ulit ng bagong
titirahan. Sinabihan niya ang kanyang anak na huwag sabihin ito kay Mirai. Alam niyang mahirap para kay Mirai na kumita ng pera para sa pamilya at ayaw niyang guluhin pa siya. Pumunta si Aion para hanapin ang anak na babae ng dating may-ari ng bahay, umaasang makapagpatuloy ng kontrata. Sa kasamaang palad, nagpalit na ng may-ari ang gusali at walang silbi ang pakikipagkontrata sa kanya. Bukod pa rito, nahihirapan ang pamilya niya. Kailangan nilang ibenta agad ang bahay para makaraos. Walang nagawa si Aion. Sinabi niya ito kay Cheong-in na nanganganib din na umalis. Nakahinga ng maluwag si Cheong-in. Nagpanggap siyang kaawa-awa at nagpadala ng mga malambing na mensahe sa may-ari ng bahay. Nagpadala pa siya ng mga selfie. Hindi inaasahan ni Aion na pwede pala iyon. Ngunit malinaw na epektibo ang ginawa ni Cheong-in dahil tinanggap ng bagong may-ari ng bahay ang kanyang kahilingan. Pagkatapos makita si Cheong-in, nakita ulit ni Aion ang isa pang kapitbahay na dinadala ang kanyang anak para magpinta para sa bagong may-ari ng bahay. Humihiling na payagan silang manatili. Mayroon ding basket ng prutas sa tabi. Malinaw na naglalaro sila ng emotional card. Labis na nag-aalala si Aion. Dalawang kapitbahay ang nagpakawala ng kanilang mga killer moves. Sa ganitong takbo, tanging ang kanyang pamilya lang ang aalis. Para mabago ang sitwasyon, pinili niyang magpanggap na kawawa, nagpadala ng mensahe sa bagong may-ari ng bahay na umiiyak at nagkukwento. Hindi madali para sa isang single mom na tulad niya ang magpalaki ng dalawang anak. Maging ang deposito sa bahay ay kailangan pa niyang hiramin. Kung paalisin sila, wala na silang ibang magagawa kundi tumalon sa ilog. Hindi sumagot ang bagong may-ari ng bahay sa mensahe. Hindi alam ni Aion na ang lalaking nakita nila noon ay hindi ang bagong may-ari ng bahay, kundi ang subordinate nito. Sa ngayon, tinatanong ng subordinate ang bagong may-ari kung paano sasagutin si Aion. Matagal na hindi sumasagot ang bagong may-ari. Hindi alam ni Mirai ang tungkol dito. Niluwas niya ang oras para mag-party kasama ang matalik niyang kaibigan. Nagtanong ang mga kaibigan kung nagpaparamdam pa rin ang ex niya. Naalala ni Mirai si Kya, ang mama's boy, at nawalan siya ng imik. Dati, noong magde-date sila, napakahaba ng kuko nito kaya sumasabit sa damit. Sinabihan siya ni Mirai na putulin ang kanyang kuko. Ngunit nakuha niya ang nakakagulat na sagot mula sa kanya. Palagi mo akong ginugupitan ng kuko. Bago sila magsimulang mag-date, sinabi ni Mirai na siya ay anti-marriage. Nangako din ang ex niya na ayaw niyang magpakasal. Ngunit sa kanilang ika-negatibo 100 araw na anibersaryo, nakipagtalo siya at iginiit na magpakasal dahil gusto ng kanyang ama na magpakasal siya bago ito magretiro. Nagpa siya si Mirai na makipaghiwalay. Inirereklamo niya ang kanyang sarili na magaling sa trabaho, ngunit mahina sa pagpili ng lalaki. Pagdating sa bahay, nakita ni Mirai na puno ng handog ang mesa. Malapit na ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama. Dati, ipinangako ni Mirai at Hyunjae na hindi sila magsasagawa ng anibersaryo para sa kanilang ama. Ilang taon na ang nakalipas, dumating ang kanyang ama para hanapin siya. May galit sa puso ni Mirai, kaya tumanggi siyang kausapin ang kanyang ama. Pagkalipas ng 15 taon, nalaman ng pamilya mula sa GE na namatay ang ama sa isang aksidente sa kotse. Napuno siya ng hindi maipaliwanag na damdamin. Alam ni Aion na may galit pa rin si Mirai sa kanyang puso, kaya sinabi niya sa kanya na ginagawa niya ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang asawa dahil gusto niyang magpaalam ng maayos sina Mirai at Hyunjae sa kanilang ama. Tiningnan ni Mirai ang lumalaking tanda ng pagtanda sa mukha ng kanyang ina. Sa kanyang isip, naalala niya ang kanyang pagkabata, laging nasa tabi niya ang kanyang ina. Sa sandaling tawagin niya ang kanyang ina, lilitaw ito sa harapan niya na parang superhero, kayang gawin ang lahat. Sa pagkakaroon ng ganitong ina, hindi kayang tanggihan ni Mirai ang hiling niya. Nagdaos ang 3 miyembro ng pamilya ng anibersaryo ng kamatayan. Yumuko sina Mirai at Hyunjae sa kanilang ama. Sinimulan ni Aion na umiyak ng malakas ayon sa tradisyon at hiniling niya sa dalawang magkapatid na gayahin siya. Tanging sa ganitong paraan lamang mapapanatag ang kaluluwa. Nang lumingon si Hyunjae, nakita niya ang kanyang ama na lumitaw sa pintuan. Sumigaw siya, nagpakita ang kaluluwa. Lumingon sina Aion at Mirai at nagulat. Ang lalaki na nakatayo sa pintuan ay hindi kaluluwa kundi isang buhay na tao. Natakot si Aion at muntik nang himatayin. Agad na tumakbo si Muujin para iligtas ang dilat. Hindi inakala ng tatlo na himalang nabuhay si Muujin at lalong hindi nila inakala na si Muujin ang bagong may-ari ng apartment na ito. Nabuhay si Muujin mula sa kabilang buhay at biglang nagpakita sa harap ng pamilya ni Aion. Nang magpakita siya, nabunyag din ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Si Muujin ay isang lalaking hindi nakontento. Pagkatapos nilang magpakasal, gusto niyang magsimula ng negosyo. Ngunit sunod-sunod ang kanyang mga negosyo at wala siyang nagawa hanggang sa edad na gitnang gulang. Sa kanyang huling pagsisimula ng negosyo, gusto ni Muujin na magbukas ng snack bar. Nagpa siya si Aion na magtiwala sa kanya muli. Inilabas niya ang lahat ng kanyang ipon, umutang pa at buong lakas na nagbukas ng sari-sari store. Maganda ang takbo ng negosyo ng tindahan at nagkaroon ng pag-asa ang buong pamilya sa buhay. Araw-araw silang masigasig sa pagnenegosyo. Umaasa silang magiging payapa ang kanilang buhay. Ngunit hindi nila inaasahan na kakatok sa kanilang pinto ang dating pinagkakautangan ni Muujin. Dahil hindi niya makuha ang pera, winasak niya ang tindahan at sinira ang pag-asa ng buong pamilya. Labis na nadismaya si Mirai sa kanyang ama. Sa galit, pinalayas niya ang kanyang ama sa bahay. Lumayo ka sa pamilya ko hanggang sa mamatay ka. Dahil dito, naghiwalay sina Aion at Muujin. Alam ni Muujin na nagkamali siya kay Aion, kaya ibinigay niya kay Aion ang karapatang mag-alaga sa dalawang bata. Nang maghiwalay sila, nagbitaw si Aion ng mapait na salita na ang pinakamaswerte sa kanyang buhay ay ang pagkakaroon ng dalawang anak at umasa siyang hindi
hindi naguguluhin ni Muujin ang buhay ng tatlong mag-ina. Pagkalipas ng 15, nakita ng tatlong mag-ina ang isang aksidente sa balita. Agad nilang nakilala na ang sasakyan na nasangkot ay kay Muujin. Akala nila ay patay na si Muujin, ngunit hindi nila inaasahan na hindi lamang buhay si Muujin, kundi siya pa ang naging bagong may-ari ng kanilang bahay. Nang makita na yumaman ang kanyang ama, magiliw na lumapit si Hyunjae. Ngunit si Mirai at Aeon ay malamig na nilinaw ang kanilang mga hangganan sa lalaking ito. Nagpa siya ang mag-ina na maghanap ng bagong matitirahan at lumipat agad. Hindi na nagpaliwanag pa si Muujin dahil gusto niyang maging kapitbahay ng tatlong mag-ina. Maluwag na inayos ni Chaeol ang nasunog na silid. Mabilis na naging maganda ang silid. Namili si Muujin sa tindahan, hindi alintana ang presyo. Basta gusto niya, binibili niya agad. Naakit si Hyunjae sa kayamanan ni Muujin. Hindi lamang siya masigasig na tumulong sa kanyang ama sa paglilipat, kundi ipinagyabang pa niya sa kanyang mga kaibigan na napakayaman ng kanyang ama. Kung ikukumpara sa kaginhawaan ni Muujin, hindi maganda ang sitwasyon ni Mirai at Aeon. Buong pagmamalaki nilang sinabi sa harap ni Muujin na lilipat sila sa katapusan ng linggo. Ngunit sa loob ng ilang araw na paghahanap, wala silang makitang angkop na silid na akma sa kanilang budget. Nakisali rin ang mga mahilig makialam na kapitbahay. Pinag-uusapan nila ng mainit si Muujin. Alam ng lahat na si Muujin ay napakahirap noon, ngunit ngayon ay naging mayaman siyang amo. Nagulantang ang lahat sa paghula kung bakit biglang yumaman si Muujin, marahil ay sa stock trading o Bitcoin. Si Cheol-hong, na laging naghihinala na namatay sa sunog ang dating may-ari ng bahay, ay naniniwala na si Muujin ay maaaring ang suspect sa sunog. Nakaramdam din si Dongjin na pamilyar ang kanyang mukha, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Ipinalagay ng mga kapitbahay na dati silang lahat ay naninirahan sa malapit na apartment complex, kaya natural lamang na nakita na nila ang isa't isa. Ngunit pakiramdam ni Dongjin ay may kakaiba. Nakikisawsaw si Jinhee at biglang naging babaeng may-ari ng apartment si Aeon. Napangiti siya ng pilit, sinabing lilipat din sila sa lalong madaling panahon. Pinaalalahanan ni Jinhee si Aeon na huwag kalimutang humingi ng malaking halaga ng sustento dahil mayaman na si Muujin ngayon. Wala siyang pakialam sa mga bagay na iyon. Umaasa lang siya na ang tatlong mag-ina ay mamuhay ng payapa at hindi guluhin. Hindi niya inaasahan na nang papalabas na siya, biglang lumitaw si Muujin sa likuran niya. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagtanong kung paano siya nabuhay sa loob ng 15 taon. Sinabi ni Aeon na wala siyang pakialam, na wala itong kinalaman sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya tinantanan ni Muujin at pilit niyang tinatanong kung naaalala pa ba siya nito sa loob ng mga taong iyon. Nagmamahal at nagagalit si Aeon. Nakatingin ng mataman sa lalaking nasa harapan niya, buong lakas pa rin siyang nag-aalok na manatili sila dito at hindi niya sila sisingilin ng renta. Nakita ni Aeon na kaunti na lang ang pera sa kanyang bank account at nag-alala siya na kung lilipat sila ngayon, mawawala na ang kaunting pera na iyon at magiging dagdag pasanin lang sa kanyang anak na si Mirai. Tama ang naisip ni Aeon. Sa mga panahong ito, si Mirai ay lubhang nahihirapan. Ang abalang trabaho at ang kawalan ng matatag na tirahan ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala araw-araw. Pagpasok niya sa kumpanya, abala si Mirai sa pagtawag sa telepono. Hindi niya napansin na ang kasama niya sa elevator ay si Tae Pyong na nagdala sa kanya sa ospital noon. Nakita niya si Mirai na tulala, kaya pinindot niya ang buto ng gusali para sa kanya kahit na lumabas na sila ng elevator. Hindi niya man lang ito kinausap. Mayroong mga lihim na tumutulong at mayroon ding mga hayagang naghahanap ng gulo. Nang araw na iyon, biglang nagpakita ang ex-boyfriend na si Oh Jae-jo sa gate ng kumpanya. Nandidiri si Mirai at iniisip kung paano siya paalisin. Hindi niya inaasahan na biglang sumigaw si Oh Jae-jo upang maakit ang atensyon ng lahat. Nang dumami ang mga tao sa paligid, lumapit siya kay Mirai at sinabi sa kanya na gusto na niyang makipaghiwalay sa kanya ngayon. Naniniwala si Oh Jae-jo na ang pag-ibig at kasal ay natural na magkasama at nasaktan siya dahil nagmamahal lamang si Mirai nang hindi nagpapakasal. Bukod pa sa paggigiit nito na hindi siya magpapakasal bago kumpirmahin ang relasyon. Napahiya at walang magawa si Mirai habang tinitingnan ang kanyang mga kasamahan. Para makawala sa masamang lalaki, sumigaw din siya ng malakas, "Basta huwag ka lang manggulo, Oh Jae-jo, handa akong maging ang sinipa." Umalis si Mirai na galit, ngunit hindi inaasahang nadapa dahil sa pagmamadali. Nang tumayo siya at tatawag ng taxi, biglang lumitaw si Tae Pyong na nakasakay sa bisikleta at inalok siyang isabay. Nasaksihan din niya ang magulong eksena kanina. Nang makita niyang umalis si Mirai na galit, mabilis siyang sumunod. Dinala niya si Mirai sa isang tahimik na lugar at nagkunwaring magsikar para bigyan siya ng espasyo upang mag-adjust ng kanyang emosyon. Nang bumalik si Tae Pyong, napagtanto niya na siya ang nagdala sa kanya sa ospital noon. Noong panahong iyon, nagmamadali si Mirai, kaya si Tae Pyong ang nagbayad ng kanyang bayarin sa ospital. Gusto niyang bayaran siya. Ngunit natuklasan niyang walang laman ang kanyang wallet. Nangako si Mirai na agad niyang ililipat ang bayad sa kanya. Ibinigay ni Tae Pyong ang adhesive tape at sinabihan siyang gamutin muna ang sugat sa kanyang binti. Magalang na nagpasalamat din si Mirai at hindi na nagtanong pa kung bakit siya inaalala nito. Pag-uwi niya, hindi pa niya alam na nag-aalinlangan na si Aeon. Dinala ni Mirai ang kanyang ina para tingnan ang bahay. Napakaganda ng bahay sa lahat ng aspeto at lubos siyang nasiyahan. Ngunit inireklamo ni Aeon na mahal ang singil sa pamamahala at tubig kuryente. Naiinis si Mirai sa kanyang pagpapababa at pinaghihinalaan niya
niyang tulad ng kanyang kapatid na si Hyunjae, naakit din ang kanyang ina sa yaman ni Moojin, kaya ayaw niyang lumipat. Nag-away ng malakas ang mag-ina at naghiwalay ng hindi maganda. Para mailabas ang galit, naglaro si Aeon ng baseball. Ngunit nasa isip pa rin niya ang eksena kung paano biglang lumitaw ang kanyang asawa. Ayaw niyang maapektuhan ng lalaking ito ang kanyang buhay, kaya nag-imbita siya kay Moojin na magkita. Gabi na at hindi pa rin umuwi si Aeon at walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Lumabas si Mireille para hanapin siya. Sa oras na iyon, umiinom ang mag-asawa sa isang restaurant. Tinanong ni Aeon si Moojin, nalaman mo na ba na nandito kami nang bilhin mo ang apartment? Umisi si Moojin, hindi naman ako nagtatrabaho sa intelligence agency. Nagkataon lang na nakita ko kayo dito. Gayunpaman, sa isang sulyap pa lang, alam ni Aeon na nagsisinungaling siya dahil sa tuwing nagsisinungaling si Moojin, humihinga siya ng malakas. Hindi pa rin niya binabago ang kanyang dating ugali. Nang mabunyag, hinawakan niya ang kamay ni Aeon at hinila siya palapit. Inamin ni Moojin na alam niya nang binili niya ang apartment na naroon sila. Ginawa niya ito dahil gusto niyang makasama ang kanyang pamilya. Tinanong niya si Aeon kung gusto niyang itulak muli siya palayo. Tama ba? Sa puso ni Aeon, may galit pa rin siya sa kanya at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapatawad. Habang nagtatalo ang dalawa, mabilis na tumakbo si Mirai at sumigaw na pakawalan ni Moojin ang kanyang kamay. Nang galit siyang sumugod sa kanyang ama, isang lalaki na nagngangalang Kim ang sumipa sa kanya at pinabagsak sa lupa. Ang bayaning nagligtas sa dilag ay si Taepyeong na nakatira sa itaas na palapag. Nag-alala siya kung maayos ba si Aeon. Ngunit tinulak niya si Taepyeong at nag-alalang sinuri ang kalagayan ni Moojin. Nang malaman niya na ang dalawa ay mga magulang ni Mirai, labis na nahiya si Taepyeong. Nagagalit si Mirai sa biglang paglitaw ng kanyang ama na nagpabago sa kanilang buhay. Galit siyang sumugod at tinulak si Moojin na katayo lang. Kasabay nito, pagkatapos uminom ni Dongjin, nakita niya ang dalawang tao sa harap niya na lasing at nagtutulungan sa paglalakad. Bigla niyang naalala kung saan niya nakita si Moojin dati. Isang araw bago ang sunog sa apartment, umiinom din si Dongjin sa bar na ito. Nang lumabas siya, nakita niya ang isang lalaki na sinusuportahan ang lasing na may-ari ng bahay at naglalakad pasulong. Nang lumingon ang lalaki, malinaw niyang nakita na si Moojin iyon na lumitaw bilang bagong may-ari ng bahay. Nagkaroon ng magkaibang pananaw ang mag-ina tungkol sa paglitaw ni Moojin. Nakita ni Mirai na ginugulo si Aeon, kaya tumakbo siya para pigilan si Mirai. Bago pa man makarating sa harapan ni Moojin, biglang lumitaw si Taepyeong. Nakilala niya at sumipa, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Nagtatrabaho sina Taepyeong at Mireille sa parehong supermarket. Sa umaga, security guard siya sa supermarket at sa gabi naman ay taekwondo instructor. Saan man naroon si Taepyeong, laging mayroong maraming babaeng tagahanga na naaakit sa kanyang gwapong mukha. Habang abala, napansin ni Taepyeong si Mireille sa di kalayuan. Mabilis siyang lumapit, handang humingi ng tawad sa pagsakit kay Moojin. Sa halip, dinala ni Mireille si Taepyeong sa isang sulok at pinayuhan siyang huwag na huwag banggitin ang kanyang ama sa labas. Hindi na rin kailangan ni Taepyeong na humingi ng tawad sa pananakit ng tao. Pinahahalagahan pa nga ni Mirai ang sipa niya. Di tulad ng matatag niyang anak, pinili ni Aeon na sumuko sa realidad. Hinihila niya ang mga customer na nagpapatingin ng bahay at idineklara na hindi na niya ibebenta ang bahay. Kinausap ni Aeon ang kanyang anak na malaki ang magiging gastos sa bahay. Ang pagtitipid sa upa ay makakabawas sa pasanin ni Mirai. Mas mainam na mag-ipon ng pera para makalipat sa mas magandang apartment sa hinaharap. Nagmungkahi si Mirai na mag-apply para sa pautang at pagkatapos ay gamitin ang pera upang maghanap ng bagong bahay. Ngunit sa ngayon, hindi pa nababayaran ng pamilya ang kanilang utang, kaya hindi magbibigay ng bagong pautang ang bangko. Nang makita na desidido si Aeon na manatili rito, naghinala si Mirai na naloko siya ni Moojin at gusto niyang makipagbalikan dito. Ang pahayag na ito ay nakaramdam kay Aeon ng pagkababa. Sumimangot siya at sinabihan si Mirai na ulitin ito. Nakita niyang hindi maganda ang sitwasyon, kaya agad siyang nagpalit ng paksa. Dahil hindi niya kayang atakihin ang kanyang ina, kinailangan ni Mirai na kumilos mula kay Moojin. Pumunta siya sa bahay ng kanyang ama at binanggit na nang maghiwalay sila, hindi pa ito nagbabayad ng kahit isang sentimos ng child support at iniwan lamang kay Aeon ang isang singsing sa kasal. Dumating si Mirai para humingi ng child support, ngunit mariing tumanggi si Moojin. Sa pagkakataong ito, nang bumalik siya, gusto niyang magsimulang muli kay Aeon. Nag-activate si Mirai ng defensive mechanism, binibigyang diin na ang kanyang ina ay para sa kanya lamang. Nakita ni Moojin na nag-aalala ang kanyang anak na baka kunin niya si Aeon, kaya nagmungkahi siya na magpustahan silang dalawa. Umupo siya sa sahig at sumulat ng isang kasunduan, kung sa loob ng 4 na linggo ay hindi pa rin siya makapagkabalikan kay Aeon, magbibigay si Moojin ng buong child support. Ang buong halaga ng child support na utang ko. Iminungkahi ni Mirai na gamitin ang apartment complex bilang kapalit ng sustento. Agad siyang sumang-ayon at isinulat ang mga kondisyon sa kasunduan. Kung magiging maayos ang pagkakabalikan ng mag-asawa, dapat ding sumama ang kanilang mga anak. Matapos pagkasunduan ang kasunduan, pinirmahan nila ang kanilang mga pangalan sa ilalim. Maagang pumunta si Moojin sa notaryo. Kinuha ni Mirai ang kasunduan at binayaran ang upa sa kanya. Ayaw niyang tanggapin ang pag-aalala ni Moojin. Tinanong niya si Mirai kung kailangan niya ng anumang karagdagang
karagdagang probisyon. Ang kanyang kahilingan ay pareho pa rin ng dati. Umaasa si Mirai na iiwasan ni Muujin ang kanyang pamilya hanggang sa mamatay siya. Ang pagharap sa kanyang ama ay isang mahabang labanan. Hindi maaaring mawala ng pag-iingat si Mirai kahit isang minuto. Naalala ni Jin Hyun na sinabi ng dating may-ari na hanggat buhay siya, hindi niya ibebenta ang apartment. Habang nag-uusap ang lahat, lalo silang kinilabutan. Pinagdiinan nilang pinatay ni Muujin ang dating may-ari. At dahil ex-wife niya si Ayon, kailangan din nilang mag-ingat sa kanya. Hindi alam ni Yeonche ang iniisip ng mga taong ito. Feeling niya pa nga ay swerte siya na mayaman ang tatay niya, kaya nag-volunteer siyang tumulong kay Muujin sa mga errands, nagbigay ng rice cakes sa mga kapitbahay. Natanggap ng lahat ang mga regalo ng may takot. Natatakot silang baka magkamali lang sila at mawala sila. Si Hyun ang inatasan na magbigay sa mga kapitbahay, habang personal na nagbigay ng regalo si Muujin kay Ayon. Naalala pa niya na gusto nito ang rice cakes mula sa tindahang ito. Lumapit si Muujin kay Ayon at sinabing, hindi ka tumanda kahit kaunti, maganda ka pa rin. Sumagot si Ayon, sa edad niyang iyon, ang daldal pa rin niya. Ayaw nang makipagtalo ni Ayon kaya mabilis siyang naglakad pa uwi. Ang tanging taong gustong makipag-usap kay Muujin sa bahay na iyon ay si Hyunjae. Noong umalis si Muujin sa bahay, bata pa si Hyunjae at walang matandaan kaya hindi siya nagkimkim ng sama ng loob sa kanyang ama. Nagtataka si Muujin kung bakit si Ayon, na laging mapagmahal sa kanyang anak, ay nanatili sa lugar na ito at hindi lumipat sa ibang lugar. Ang mag-ina ay parehong matatag. Gusto nilang ipakita sa mga tao sa paligid nila na kaya nilang mabuhay ng maayos sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. Nang marinig ito, inilabas ni Muujin ang kanyang bank card at sinabi kay Hyunjae na pumunta sa mall at bumili ng pinakamahal na prutas para ibigay sa lahat ng kapitbahay. Gusto niyang ipagmalaki ang kanyang asawa at anak. Tinatanong ni Muujin ang kalusugan ni Cheong-in. Hindi na siya nagsalita pa. Ngayon, malaki ang nagastos niya sa pagbili ng appliances para kay Ayon. Sunod-sunod na karton ang dumating sa bahay niya. Nang umuwi si Mirai, laking gulat niya at napakunot noo. Hindi plano ni Ayon na tanggapin ang mga regalo at ibabalik niya sana ang lahat kay Muujin. Tanging ang mesa lang na binili ni Mirai ang naiwan. Magkasama ang mag-ina na uminom ng alak, abala buong araw. Sa wakas, lubos na nakapagpahinga si Mirai. Gaano man kahirap ang buhay, hanggat magkasama ang tatlong miyembro ng pamilya, walang balakid na hindi kayang lampasan. Naalala ni Mirai na may natuklasan siyang malaking balita sa trabaho ngayon. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa harapan niya, hindi sinasadyang narinig niya si Ziyi na tinawag si Chayo na tatay. Napagtanto ng mag-ama na nabunyag ang kanilang relasyon. Mabilis nilang hinila si Mirai sa loob ng elevator. Umaasa si Ziyi na hindi ito sasabihin ni Mirai sa labas. Nang maunawaan ni Mirai ang sitwasyon ni Ziyi at pumayag siyang panatilihing lihim, pareho na silang tabla. Bawat isa ay may hawak na sikreto ng isa't isa. Kinabukasan, nagtipon ang mga kapitbahay. Hindi sila nangahas na galawin ang mga rice cakes at prutas na dinala ni Hyunjae. Kinain ni Junsik ang mga ito at wala namang problema sa katawan. Nagpatuloy ang lahat sa pag-uusap. Narinig nilang nakipag-away daw si Muujin kahapon at halos mapatay niya ang kalaban. Nagsimula na naman silang mag-isip-isip baka dahil daw sa pisikal na pananakit niya kay Ayon. Kaya naghiwalay sila. Narinig ni Mirai ang mga usapan sa trabaho at ayaw niyang guluhin ni Muujin ang tahimik nilang buhay. Narinig din ni Jinhee sa supermarket ang tungkol sa insidente. Lumapit siya sa stall ni Ayon at malakas na tinanong kung si Muujin ba ang nagpasimula ng sunog. Naguluhan si Ayon at hindi maintindihan ang sinasabi ni Jinhee. Nagkataon namang nasa supermarket din si Muujin. Nang marinig niya ang sinabi ni Jinhee, hinila niya ito palabas para kausapin. Dumating si Mirai sa tamang oras at piprotektahan ang kanyang ina. Paulit-ulit niyang sinabi na wala na silang kinalaman sa isa't isa at huwag nang lapitan si Ayon para sa anumang problema. Pagod na si Mirai. Laging nagdudulot ng gulo si Muujin sa mag-ina upang hindi na makarinig ng mga chismis ang kanyang asawa at anak. Tinatanong ni Muujin ang kalusugan ni Cheong-in. Hindi na siya nagsalita pa. Ngayon, malaki ang nagastos niya sa pagbili ng appliances para kay Ayon. Sunod-sunod na karton ang dumating sa bahay niya. Nang umuwi si Mirai, laking gulat niya at napakunot noo. Hindi plano ni Ayon na tanggapin ang mga regalo at ibabalik niya sana ang lahat kay Muujin. Tanging ang mesa lang na binili ni Mirai ang naiwan. Magkasama ang mag-ina na uminom ng alak, abala buong araw. Sa wakas, lubos na nakapagpahinga si Mirai. Gaano man kahirap ang buhay, hanggat magkasama ang tatlong miyembro ng pamilya, walang balakid na hindi kayang lampasan. Naalala ni Mirai na may natuklasan siyang malaking balita sa trabaho ngayon. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa harapan niya, ginagano ni Muujin si Cheong-hee okay at ang lahat. Kinuha niya ang pusporo at ipinaliwanag na fan siya ni Chow Yun-fat, kaya siya may dalang pusporo. Isang araw bago ang sunog, kasama nga ni Muujin ang dating may-ari, ngunit hindi siya ang nagsimula ng sunog. Inikayat lang niya ito na ibenta sa kanya ang apartment. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya para patunayan na wala siya sa pinangyarihan. Pagkatapos magsalita, inutusan ni Muujin si Gangnam na dalhin ang alak. Nag-alok si Gangnam ng alak at nakita niya lang ang galit na mukha ni Muujin. Natakot ang lahat ng kapitbahay, iniisip na gusto ni Muujin silang lumuhod at humingi ng tawad. Ngunit ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang imbitahan ang lahat na uminom
uminom ng alak. Bukod dito, nagpadala pa si Mujin ng mensahe kay Mirai. Hindi kailanman mawawala si Mujin sa buhay ng mag-ina. Nag-alala si Jinhee at sinadyang lapitan si Ayon para humingi ng tawad sa kaguluhan sa supermarket. Sinundot pa niya ang braso ni Ayon at nagpa-cute. Sinabi ni Ayon na hindi niya ito iniisip. Simula nang lumipat siya rito, tila madali siyang nabubuli. Kung hindi siya ang pinagbabalingan ng galit, siya naman ang pinag-uusapan ng iba. Kung iisipin niya ang lahat ng ito, mababaliw siya. Naintindihan ni Siri at Jinhee ang ipinahihiwatig ni Ayon, ngunit wala silang magawa sa kanya. Desidido si Mujin na makipagbati kay Ayon, kaya walang nangahas namang inis sa kanya. Habang inuuwi ni Ayon ang aso, nagkasalubong sila ni Mujin na papalabas. Medyo nagtataka siya tungkol sa kanya. Nagtawag si Ayon sa kapatid niya at lihim na tinanong kung alam niya na nakabili na si Mujin ng apartment. Walang alam ang kapatid at inakala pa nga niyang scammer si Ayon sa telepono, kaya galit na ibinaba ang tawag. Gustong malaman ni Ayon kung ano ang nangyari kay Mujin at kung bakit siya naging ganoon. Nanahimik si Mujin, naghihintay ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. Ngayon, bumubuti na ang relasyon ni Mujin sa kanyang mga kapitbahay. Nagsimula na silang magsalita ng mabuti tungkol sa kanya. Habang papasok si Mirai sa trabaho, tinukso siya ni Jinhee na mayaman na ang tatay niya at hindi na kailangan pang magtrabaho ng husto. Mas mabuting magpakasal na lang at magkaanak. Hindi pinansin ni Mirai si Jinhee at nagpatuloy sa paglalakad. Nakasalubong niya ulit sina Dongjin at Junsik. Matapos malinawan ang lahat ng hindi pagkakaintindihan sa mga kapitbahay, nag-inuman sina Mujin at Jaijul na banggit ang tungkol sa mga kapitbahay na nilalambing siya. Nagbigay si Jinhee ng isang kahon ng kimchi. Kusa namang tinulungan ni Cheong-hyeok siyang mag-ayos ng mga damit at maayos na inilatag. Nagbigay si Dongjin ng kanyang nakatagong mamahaling alak. Mukhang hindi na sila naghihinala kay Mujin. Ngunit hindi niya alam na pinuno ni Cheong-hyeok ng mga larawan at impormasyon ng sunog ang kanyang lihim na silid. Tiningnan ni Jaijul ang ebidensyang pusporo sa kanyang kamay at nagplano siyang manatiling undercover pansamantala upang lihim na imbestigahan kung si Mujin ba ang suspect sa panggugulo. Biglang bumalik sa dati ang pakiramdam ni Mirai nang makita niya ang kanyang ama. Ayaw niyang matalo kay Mujin. Nais niyang sabihin kay Mujin na lumayo sa kanyang pamilya. Itinuro ni Jong kay Mirai ang isang paraan. Huwag pansinin ang kalaban at mamuhay ng masaya. Isa na namang magandang araw. Sinimula ni Mirai na matutunan kung paano first love si Mujin. Maaga pa lang ay tinawag na niya ang mga kapitbahay sa bakuran para magbigay ng convenience sa lahat. Libre ang management fee para sa mga umuupa sa loob ng 3 buwan. Nagsigawan sa tuwa ang mga kapitbahay, ngunit hindi nahulog sa bitag si Mirai. Umakyat siya para bayaran ang management fee. Gusto ni Mirai na maging malinaw ang bawat detalye sa pakikipag-ugnayan niya kay Mujin kahit isang sentimos lang. Opisyal na nagsimula ang labanan ng mag-ama. Sa tuwing gusto ni Mujin na imbitahan si Ayon kumain, bumili ng paborito nitong inihaw na manok o alalahanin ang kanyang kalusugan. Gusto sanang dalhin ni Mujin si Ayon sa doktor, pero laging nauunahan ni Mirai, kaya wala siyang pagkakataon. Siguro dahil sa koneksyon ng ama at anak, gusto ni Mujin bumili ng bulaklak para kay Ayon, pero biglang dumating si Mirai at nauna nang bumili ng rosas. Ayaw magpatalo ni Mujin kaya bumili rin siya ng isang baukwet. Nagsimula ng magkarera ang mag-ama, tingnan kung sino ang unang makapagbigay ng bulaklak kay Ayon. Matapos ang laban, naantala si Mujin ng isang hakbang. Nawalan siya ng pag-asa at ibinigay ang mga bulaklak sa kanya. Wala na siyang ibang hiniling kundi ang makakain kasama si Ayon. Nang makita ang matinding pagtatalo ng mag-ama, hindi na matiis ni Ayon. Ipinahayag ni Hyunjae ang kanyang paninindigan kay Mirai na sang-ayon siya sa muling pagpapakasal ng kanilang mga magulang. Talagang pinaghirapan ni Mujin ang lahat. Nagtawag si Ayon sa kapatid niya at lihim na tinanong kung alam niya na nakabili na si Mujin ng apartment. Walang alam ang kapatid at inakala pa nga niyang scammer si Ayon sa telepono, kaya galit na ibinaba ang tawag. Gustong malaman ni Ayon kung ano ang nangyari kay Mujin at kung bakit siya naging ganoon. Nanahimik si Mujin, naghihintay ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. Ngayon, bumubuti na ang relasyon ni Mujin sa kanyang mga kapitbahay. Nagsimula na silang magsalita ng mabuti tungkol sa kanya. Habang papasok si Mirai sa trabaho, tinukso siya ni Jinhee na mayaman na ang tatay niya at hindi na kailangan pang magtrabaho ng husto. Mas mabuting magpakasal na lang at magkaanak. Hindi pinansin ni Mirai si Jinhee at nagpatuloy sa paglalakad. Nakasalubong niya ulit sina Dongjin at Junsik. Binubuhay nilang muli ang isyu ng pag-aalaga para ipataw ang moralidad. Tinuturuan si Mirai na maging masunurin at maunawain at gantiin ang kabutihan ng kanyang mga magulang. Hindi na siya nag-abalang makipagtalo pa, bagkus ay magalang na nagpaalam at umalis. Naiinis si Mirai at gustong maghanap ng mapagbubuhusan ng galit. Nang lumingon siya, nakita niya si Jihee-jong na may dalang tabla papunta sa club. Nagka-interes siya sa pagbasag ng tabla. Tinuruan siya ni Jihee-jong sandali at madali niyang binasag ang tabla sa dalawa. Paulit-ulit niyang ginawa ito at gumanda ang kanyang kalooban. Nag-squat siya para linisin ang mga basag na tabla kasama si Jihee-jong. Napansin ni Jihee-jong ang alikabok ng kahoy sa buhok ni Mirai, kaya inabot niya ito para tanggalin. Matapos maglinis, magkasama silang naglakad sa kalye at nakita nila si Mujin na lasing. Gusto sanang dalhin ni Mujin si Ayon sa doktor, pero laging nauunahan ni Mirai, kaya wala siyang pagkakataon. Siguro dahil sa koneksyon ng ama at anak, gusto ni Mujin bumili ng bulaklak para kay Ayon, pero biglang dumating si Mirai at nauna ng
bumili ng rosas. Ayaw magpatalo ni Mujin kaya bumili rin siya ng isang bouquet. Nagsimula ng magkarera ang mag-ama, tingnan kung sino ang unang makapagbigay ng bulaklak kay Ayon. Matapos ang laban, naantala si Mujin ng isang hakbang. Nawalan siya ng pag-asa at ibinigay ang mga bulaklak sa kanya. Wala na siyang ibang hiniling kundi ang makakain kasama si Ayon. Nang makita ang matinding pagtatalo ng mag-ama, hindi na matiis ni Ayon. Ipinahayag ni Hyunjae ang kanyang paninindigan kay Mirai na sang-ayon siya sa muling pagpapakasal ng kanilang mga magulang. Talagang pinaghirapan ni Mujin ang lahat. Bakit ayaw tanggapin ng ate ang paglipat ni Mirai sa ibang usapan? Ipinaalala kay Hyunjae na malapit na siyang magtapos kaya dapat seryoso na siyang maghanap ng trabaho. Ang pamilya nila ay walang pag-iisip na magsimula ng negosyo, kaya huwag na huwag siyang magsisimula ng isa. Sa loob, nakaramdam ng pagkabigo si Hyunjae. Talagang gusto niyang magsimula ng negosyo. Kilala ni Hyunjae ang isang senior na nagngangalang Yoo Jae-sub na nagbukas ng cave sa sarili niyang gusali. Nang marinig ito, naantig si Hyunjae. Mayaman din ang kanyang ama, kaya baka makatulong siya sa kanyang paglalakbay sa pagnenegosyo. Tinitingnan si Yoo Jae-sub, tila nakikita ni Hyunjae ang kanyang sariling matagumpay na kinabukasan. Sa kabilang banda, nakita ni Jum Ayon si Oh Jae-jo sa labandera. Sinusundan niya si Bayon Muujin dahil nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Nakita niyang kausap ni Oh Jae-jo si Bayon Muujin sa telepono at naririnig niya ang pagka-stress niya sa paglilinis ng magulong sitwasyon, ngunit ito lang ang paraan para makakuha ng malaking pabuya. Ngunit ang perang mabilis na dumarating ay mabilis ding nawawala. Naguluhan si Jum Ayon at nilapitan si Oh Jae-jo para tanungin kung ano ang relasyon niya kay Bayon Muujin. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang business card at sinabing siya ay isang accountant na tumutulong kay Bayon Muujin sa paghawak ng kanyang mga buwis at iba pang mga issue. Sila ay mga klase sa high school. Tinanong ni Jum Ayon kung ano ang pinag-usapan niya sa telepono. Hindi komportable si Oh Jae-jo na magbigay ng mga detalye. Kung ganoon, wala siyang pagpipilian kundi tanungin si Bayon Muujin mismo. Agad na umalis si Jum Ayon. Pagkatapos niyang mamili, tinawagan niya si Bayon Muujin, ngunit walang sumasagot. Pumasok siya sa isang madilim na eskinita at inatake ng kung sino. Si Bayon Muujin ay abala sa pagbili ng regalo para kay Jum Ayon, kaya hindi niya narinig ang pagring ng kanyang telepono. Bumaba siya na may dalang regalo para hintayin siya. Nakasalubong niya si Bayon Mirai at ipinagmalaki na si Jum Ayon ay tumawag kay Bayon Muujin ng 5 beses kanina. Tinawagan niya ulit at isang kapitbahay na dumadaan ang sumagot. May masamang pakiramdam si Bayon Muujin kaya agad siyang naghanap sa paligid. Habang sila ni Bayon Mirai ay magkahiwalay na kumikilos, pagkatapos ng isang ikot, nakatanggap sila ng tawag mula sa istasyon ng pulisya. Nagmamadaling pumunta doon ang buong pamilya at nakita si Jum Ayon na nagbibigay ng pahayag. Inakala nila na may nangyari sa kanya, ngunit sa katunayan, sangkot siya sa isang kaso ng pinsala, kaya dinala siya para sa investigasyon. Kinaumagahan, habang naglalakad si Jum Ayon sa kalsada, sinundan siya ng dating may-ari ng basement. Hindi siya nasiyahan sa pagbabanta ni Bayon Muujin, kaya hinanap niya si Jum Ayon para makipag-ayos. Sumigaw si Jum Ayon at pinukpok ang lalaki ng bagay na hawak niya. Dalawang kapitbahay na babae na naglalakad sa malapit ang nakarinig ng ingay at pumunta sa eskinita. Nakita nila na hindi maganda ang sitwasyon kaya mabilis silang tumakas. Sinundan nila, nakapulot si Jum Ayon ng patpat at ginamit ang kanyang sapatos bilang bola at pinalo ng malakas ang lalaki. Sa huli, natumba ang lalaki sa lupa. Matagumpay si Hong Jin-hee at Yuseri na nahuli ang lalaki at dinala siya sa istasyon ng pulisya. Matapos marinig ang sanhi at epekto, hindi pa rin nawawala ang galit sa puso ni Bayon Muujin. Lumapit siya at binugbog ang lalaki. Pagkatapos ng lahat ng iyon, narinig ni Jum Ayon na inakala ni Bayon Muujin na nawawala siya kaya ipinost niya ang kanyang larawan kung saan-saan. Naramdaman niyang medyo ang ginawa nito. Ipinaalala ni Hyunjae kay Jum Ayon na nag-aalala si Bayon Muujin. Halos maiyak habang hinahanap siya. Medyo natinag si Bayon Mirai nang makita ito. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, isang pamilya ng 3 ang umupa ng bahay sa basement. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng malibog na landlord, nakahanap si Jum Ayon ng trabaho sa restaurant ng lalaki. Nakita mismo ni Bayon Mirai ang lalaki na inutusan si Jum Ayon na buhusan siya ng alak at hinawakan pa ang kamay ni Jum Ayon para hindi siya umalis. Pagdating ng kanyang ina sa isa pang bersyon para magsilbi, nagmura ang landlord at tinawag ang sarili niyang tagapagligtas ng pamilya ni Jum Ayon at balang araw ay susundin din niya. Galit na napahigpit ang kamao ni Bayon Mirai. Nang marinig ang mga salitang ito, kinuha niya ang ladrilyo sa kanyang kamay at sinundan ang lalaki. Naisip niya ang problema sa pamumuhay ng kanilang 3 miyembrong pamilya, kaya hindi niya magawang gawin ito. Naaalala niya pa rin ang kanyang damdamin noon. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ni Bayon Mirai na patunayan sa labas na kahit walang ama sa bahay at walang lalaki, ang kanilang 3 miyembrong pamilya ay maaaring mabuhay ng maayos at mas maayos pa. Naglalakad si Bayon Mirai ng patuloy, habang tahimik na sumusunod si Bayon Muujin sa likod niya. Napakagaling ng ginawa mo sa loob ng maraming taon, anya. Nagpapasalamat siya sa kanya sa pag-aalaga kina Jum Ayon at Bayon Hyunjae. Sa edad kung saan dapat siyang nabubuhay ng walang problema, kailangan niyang pasanin ang responsibilidad ng pagiging ulo ng pamilya. Humingi ng paumanhin si Bayon Muujin kay Bayon Mirai. Mula ngayon, maaari na niyang alisin ang pasanin. Nang marinig ito kay Bayon Muujin, napaupo si Bayon Mirai sa tabi ng pader at umiyak. Sa loob ng maraming taon, sinabi niya sa sarili na hindi siya magiging tulad ng kanyang ama na nagiging puno ng pamilya. Di nagtagal, umulan ng malakas. Naglakad si Nam Taepyeong na may dalang payong at umupo sa harap ni Bayon Mirai. Tinatakpan ang kanyang
kanyang umiiyak na mukha upang maiwasan ang chismis ng mga kapitbahay. Sa gabing iyon ng ulan, mag-isang umiinom si Cheol-hong ng alak. Tinitingnan niya ang kanilang magkasamang litrato ni Bayon Mujin. Malapit nang malantad ang tungkol sa kanila. Sinadya ni Bayon Mujin na maging cool. Nakaliver na damit siya at nakasakay sa motorsiklo sa gilid ng kalsada na naghihintay kay Jum Ayon. Sa edad na ito, mayabang pa rin ang kanyang hitsura. Hindi ito konektado sa pagiging mature at stable. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaan na maging balo. Gustong imbitahan ni Bayon Mujin si Jum Ayon para kumain. Sakto, may gusto rin siyang sabihin. Pumunta sila sa isang restaurant. Pinayuhan ni Jum Ayon si Bayon Mujin na huwag gastusin ang pera na parang tubig. Paano kung malugi na naman siya? Sinamantala niya ang pagkakataon na magmungkahi ng muling pagpapakasal para mapamahalaan niya ang kanyang pera. Tumanggi si Jum Ayon at umasa na iiwan niya ang nakaraan at maghanap ng ibang babae para makasama. Aktibong nakipagtalo si Bayon Mujin. Hindi siya tanga na magdadala lang ng gulo sa pamilya, kundi isang mature na lalaki. Umailing si Jum Ayon. Si Bayon Mujin ay umaman lang, ngunit ang lahat ay pareho pa rin tulad ng dati. Umaasa siyang hindi na siya makikialam sa kanilang tatlo. Bilang mga magulang, hindi tayo dapat magdala ng problema sa ating mga anak. Wala nang lugar para sa iyo sa bahay. Naramdaman ni Bayon Mujin na si Jum Ayon ay isang malupit na babae. Kung sasabihin niya ang mga nakakasakit na salita, hindi siya dapat magbihis ng maganda at lumabas kasama niya. Galit na umalis si Bayon Mujin. Nalasing siya pauwi sa ilalim ng apartment building at nakita si Bayon Miray na nag-i-install ng camera. Hindi sinasadyang nahulog siya sa isang gilid. Mabilis na lumapit si Bayon Mujin para alalayan siya, upang hindi matumba ang kanyang anak na babae. Matapos mai-install ang camera, nilinis ni Bayon Miray ang hagdan na hiniram niya. Kusang loob na kinuha ni Bayon Mujin at tinulungan siyang dalhin ito sa bubong. Abala siya sa pakikipag-usap kay Bayon Miray, kaya hindi niya napansin ang tawag ni Oja Ijol. Walang pasensya si Oja Ijol na ipinukpok ang kanyang kamay sa mesa. Nag-aalala si Oja Ijol na baka kung ano-ano ang sabihin ni Jum Ayon sa harap ni Bayon Mujin, kaya pinakalma niya ang sarili. Ang kanyang savings passbook at selyo ay nasa kanyang kamay, kaya hindi niya talaga maiiwasan ang kanyang palad. Matapos linawin ang lahat kay Bayon Mujin, ibinuhos ni Jum Ayon ang lahat ng kanyang atensyon kay Bayon Miray. Maaga sa Sabado ng umaga, ginising niya ang kanyang natutulog na anak at dinala ito kasama ang aso sa parke para sa picnic. Umupo silang dalawa sa lupa at masayang nag-usap. Gusto ni Bayon Miray na malaman kung pinilit niya ba si Jum Ayon na magdesisyon na makipaghiwalay noon. Sa totoo lang, matagal na niyang iniisip ang paghihiwalay. Nag-aalala si Jum Ayon sa mga iniisip ng kanyang mga anak, kaya palagi siyang nagtitiis at hindi nagsasalita. Hanggang sa marinig niya ang sinabi ni Bayon Miray, saka lang siya nagpasyang magmungkahi ng paghihiwalay. Kung hindi sila naghiwalay noon, hindi magigising si Bayon Mujin habang buhay at hindi rin magkakaroon ng normal na buhay ang pamilya. Humiga si Jum Ayon at tiningnan ang kalangitan. Noong nakaraan, dahil sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, hindi siya nagkaroon ng oras upang maramdaman ang kalungkutan sa bawat pagkakataon na siya ay nagpupumilit. Ngayon ay mayroon na siyang oras, ngunit tila nasanay na siya sa pag-iisa. Habang tumatanda siya, mas gugustuhin ni Jum Ayon na makahanap si Bayon Mujin ng isang mabuting babae na mapapangasawa kaysa sa kanyang sarili. Nararamdaman niyang nahihirapan siya sa kalungkutan. Nang marinig siyang kalmadong magsalita ng kanyang ina, naramdaman ni Bayon Miray na binitawan na ni Jum Ayon ang kanyang ama, ngunit tila hindi niya magawa. Sa tuwing nakikita niya siya, sobrang inis si Bayon Miray. Natapos na ang date ng mag-ina. Tinawag si Bayon Miray pabalik sa trabaho habang mag-isang umuwi si Jum Ayon. Sa daan, nakita niya ang mga larawan ng kasal sa bintana at naalaala ang kanilang kasal ni Bayon Mujin. Noong taong iyon, buntis na si Jum Ayon ngunit hindi pa kasal. Pumunta siya sa wedding photoshoot na malaki ang tiyan. Hindi pa rin sila nagpakasal. Gusto niyang marinig ang kanyang asawa na magbigay ng magagandang kagustuhan para sa kanilang kasal. Nag-isip si Bayon Mujin ng husto ngunit wala siyang masabi. Umiti lang siya na parang umiiyak. Sasama ako sa iyo habang buhay hanggang sa maging uban ang ating buhok at magsuot tayo ng diaper. Tuwang-tuwa si Jum Ayon. Umiti ang mag-asawa at kumuha ng masayang larawan ng kasal. Matapos ang flashback, lumapit si Hwang Jinhee sa kanya. Kahit weekend, abala ang kanilang mga anak. Naiinip si Jum Ayon kaya inanyayahan niya si Hwang Jinhee na uminom. Naalala niya na may iba pa siyang kailangang gawin, kaya dinala niya si Jum Ayon para magpamanipedi. Sa pagkakataong ito, binanggit na ni Yooseri si Bayon Mujin sa harap ni Jum Ayon na agad namang sumimangot. Dahil alam nilang dalawa ang sitwasyon, hindi na sila nag-usap pa ng marami. Nag-aapoy ang pagkachismosa ni Hwang Jinhee. Matyaga niyang tinanong kung magkakabalikan ba si Jum Ayon at Bayon Mujin. Muli niyang binigyang diin na ayaw niya talaga at hindi rin niya naisip na muling magpakasal. Bukod pa rito, nagkaroon na sila ng malinaw na usapan. Kung pumayag si Jum Ayon, handa siyang ipakilala si Bayon Mujin sa isang kaibigan. Ang nail salon at ang hair salon ay magkatabi. Si Cheong-in ang may-ari ng hair salon. Nang marinig niya ang sinabi ni Jum Ayon, labis siyang nabalisa. Uminom siya ng maraming alak at tinawagan si Jum Ayon. Bumaba siya para salubungin si Cheong-in at iniuwi ito. Antok na sinabi ni Cheong-in ang nasa isip niya na hinahangaan niya si Jum Ayon dahil mayroon na itong lahat. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nakatulog si Cheong-in. Tinulungan ni Jum Ayon si Cheong-in na ayusin ang magulong silid at nakita ang isang litrato ni Cheong-in at Bayon Mujin sa sahig. Nagulat siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya
aakalain na magkakilala ang dalawang ito. Ang litrato ay kinuha sa Thailand. Noong panahong iyon, nagkaroon ng gulo si Bayon Muujin sa Korea, kaya tumakas siya sa Thailand at nakilala si Cheong-in. Hindi nagtagal ay naghiwalay sila. Ibinigay niya ang ari-arian kay Cheong-in. Buntis si Cheong-in noon, ngunit minsan ay nakunan siya. Pagkakita sa litrato, hindi maganda ang pakiramdam ni Jum Ayon. Madalas siyang nakatulala. Naaalala pa rin niya ang litrato at naaalala ni Jum Ayon na sabay silang lumipat ni Cheong-in sa apartment. Noon, buntis pa si Cheong-in at walang tumutulong sa kanya. Isang gabi, nakita ni Jum Ayon si Cheong-in na lasing at nakahiga sa sahig. Nilapitan siya ng mag-ina at dinala pa uwi. Nang magising si Cheong-in, dinalhan siya ni Jum Ayon ng seaweed soap at pinagaan ang loob niya. Sinabing hindi niya kasalanan ang pagkawala ng bata, na hindi pa lang talaga ito ang tamang panahon. Kumagugaw si Cheong-in sa dibdib ni Jum Ayon. Simula noon, unti-unting gumanda ang kanilang relasyon. Sa pag-iisip nito, pumunta siya sa salon, hawak ang litrato sa likod niya, at gustong tanungin ang tungkol sa relasyon ni Cheong-in at Bayon Muujin. Nag-atubili si Jum Ayon ng matagal. Hindi pa rin niya masabi ang punto, sa huli ay sumuko na lang siya. Nagpunta siya sa baseball field para ilabas ang kanyang galit. Magulo ang kanyang damdamin at tila may dalawang minisarili na nag-uusap sa kanyang isip. Ang emosyonal na bahagi ay nag-iisip ng kung ano-ano, habang ang rasyonal na bahagi ay nagpapagaan ng loob na nagsasabing tiyak na may pinagdadaanan si Cheong-in na mahirap sabihin. Naaalala niya ang sinabi ni Bayon Muujin na si Jum Ayon lang ang tanging babae sa buhay niya at nakaramdam na naman siya ng pagduduwal. Talagang, ang mga salita ng lalaki ay pawang panloloko lamang. Si Bayon Mira sa kabilang banda ay napansin din na medyo kakaiba ang kanyang ina. Nagluto pa nga siya ng buong mesa na puro itlog, pritong itlog, pinakulo ang itlog, at egg cake. Sa hating gabi, mag-isa siyang nakaupo sa sala, walang ilaw, nagpapa-electric fan. Sa dini, ipinakita ang mga package ng tour sa Thailand. Tinawagan ni Mira si Cheong-in na malapit na kaibigan ni Ayon dahil gusto niyang malaman kung may kakaiba sa kanyang ina kamakailan. Hinala niya na baka malapit na ito sa menopause, ngunit sa kanyang kalkulasyon, hindi pa dapat ganoon katanda ang kanyang ina. Bago pa sila nakapag-usap ng mahaba, nagmamadaling binaba ni Mira ang telepono. Kasama niya si Ji Hee-jong para asikasuhin ang mga gawain sa trabaho. Pagkatapos nilang matapos ang trabaho, pumunta sila sa kalapit na dalampasigan. Malakas ang hangin sa dagat kaya maingat na inilagay ni Ji Hee-jong ang jacket kay Mira. Habang nagpapahayag sila ng tanawin, isang di kaaya-ayang boses ang umabot kay Muujin. Isang may balbas na lalaki ang nakaluhod hindi kalayuan. Siya ay nalulungkot dahil nilinaw ni Ayon ang mga hangganan sa kanya. Dahil sa pagtanggi, mag-isa siyang pumunta sa dalampasigan para uminom. Inanyayahan si Cheon na uminom. Narinig niyang kausap nito ang kanyang anak na babae na humihingi ng pera. Humanga si Muujin. Ito raw ang kaligayahan na hindi pa niya naranasan. Sa pagkabigla, pumunta si Muujin sa dalampasigan at sumigaw. Sa pagkakataong ito, mas hindi na gaanong nagbabangayan ang mag-ama. Pinayuhan lang ni Muujin si Mira na mag-ingat sa pagbalik sa seal. Pagdating niya sa ibaba, nakita niyang pinalitan ang kamera sa labas ng pinto. Sa unang tingin, alam niyang si Muujin ang nag-asikaso sa problema sa trabaho. Hindi rin napawi ni Hyunjae ang pag-aalala ni Mira. Nakita niya ang kanyang kapatid na lalaki sa gilid ng kalsada na nag-skip ng klase. Kanya itong pinigilan at tinanong, at doon niya nalaman na ginamit ni Hyunjae ang pera para sa 2 semestre ng pag-aaral para sa negosyo. Inisip niyang matalino siya na may mayaman na ama, siguradong tutulungan siya ni Muujin. Napilitan si Mira na makipagkita sa kanya sa isang tindahan. Nagpa siya si Muujin na umalis at inilabas ang papeles ng paglilipat ng kondo. Ito ang eksenang inasam ni Mira na makita, ngunit hindi siya kasing saya tulad ng inaasahan. Sa halip, naramdaman niya ang galit. Ang paglitaw o pag-alis niya ay nagpagalit kay Mira. Galit siyang nagpahayag na gusto niyang dalhin si Hyunjae kay Muujin para ito ang gumabay bilang ama. Pagkatapos magsalita, tumayo siya para umalis at nakita niyang papasok si Ayon. Hindi pa matagal, nagpa siya siyang hanapin si Muujin para malinawan ang lahat. Narinig niyang narito ito kaya nagmamadali siyang pumunta. Ayaw ni Mira na malaman ng kanyang ina ang tungkol sa pustahan nilang mag-ama, kaya kinandado niya ang tindahan at nagtago sa tabi ng dingding kasama ang kanyang ama, kaya nakaligtas sila sa isang kapahamakan. Habang papunta sa tindahan, aksidenteng nahulog ni Ayon ang kanilang magkasamang litrato at nakita ito ni Cheong-in. Nang maging ligtas na sa labas, umalis na sana si Muujin, ngunit nahawakan siya ni Ayon. Pumunta sila sa isang tabi para mag-usap. Direktang tinanong niya si Muujin kung ano ang ginawa nito sa Thailand at kung pinagbuntis niya si Cheong-in at iniwan ito. Nakita niyang nagsiselos ito, kaya naramdaman niya ang kasiyahan. Hindi niya gustong sagutin, ngunit sinabi niya na ayaw niyang sumagot. Walang mapaglabasan ng galit si Ayon, kaya kinuha niya ang itlog mula sa kanyang bag at diretso itong ibinato sa ulo ni Muujin. Labis na inis si Ayon, kaya naman, naglinis na lang siya ng bahay para hindi na kung ano-ano ang iniisip niya. Ngunit nang matapos siya, libre na naman siya, at naalala na naman niya ang insidente. Pagkatapos niyang linisin ang bahay, nilinis din ni Ayon ang pampublikong lugar sa ibaba. Sakto, nandoon din si Muujin. Kinuha niya ang walis mula sa kamay nito. Itinuro ni Ayon ang sasakyan sa tabi. Ang sasakyang iyon ay madalas na nakaparada sa bawal na lugar
humaharang sa daan ng iba, kaya nahuhuli si Mira sa trabaho. Ang may-ari ng sasakyan ay isang binata, matangkad at malakas ang pangangatawan. Karaniwan, iniiwasan siya ng mga tao. Ang kanyang sasakyan ay puno ng mga no parking na sticky notes, kaya naghahanap siya ng gulo sa ibaba. Dumating si Mujin kasama si Hyunjae. Siya pala ang nag-utos sa kanyang anak na idikit ang mga iyon. Ang galit na lalaki ay handa ng sumugod, kaya sinabi ni Mujin na huwag na lang magsalita. Nagbihis siya at sumugod para harapin ang tiyuhin na si Mujin. Sa kasamaang palad, labis siyang nagkumpiyansa at sa ilang galaw lang ay naipasuko na siya ni Mujin. Si Aeon, na nasa itaas, ay biglang nakarinig ng ingay ng suntukan, kaya bumaba siya para tignan kasama si Cheong-in. Kanina lang ay kusa siyang pumunta sa bahay ni Aeon. Hula niya ay si Aeon ang nakahulog ng litrato sa labas. Paliwanag niya na hindi si Mujin ang ama ng bata. Hindi pa sila nakakapag-usap ng masinsinan nang marinig nila ang ingay sa ibaba. Ang lalaking iyon, sa sobrang takot, ay pinulot ang kanyang damit at tumakas. Nakita ni Aeon kung gaano katapang si Mujin at napanganga siya sa gulat. Nagpatuloy sila sa pag-uusap sa bahay. Sinabi ni Cheong-in na nakilala niya si Mujin sa Korea. Nakaranas siya ng mga paghihirap sa pagnenegosyo sa Korea. Dahil naiba ang Korea sa kanya, pumunta siya sa Thailand. Pagkatapos, nabuntis si Cheong-in at nawala ang kanyang kasintahan. Gusto niyang umuwi, ngunit wala siyang pera para sa pamasahe. Para makalikom ng pera, nagtiis si Cheong-in na sumali sa isang panayam para sa isang striptease performance. Nang malaman ito ni Mujin, pinigilan niya ito. Nagpahayag siya ng pagkabigo na nakilala niya ang isang taong hindi niya kakilala. Ginagamit niya ang paraang ito para kumita ng pera. Naintindihan niya ang sitwasyon nito, kaya ibinigay niya ang lahat ng naipon niyang pera kay Cheong-in at sinabi na bumalik na lang ito sa Korea at mamuhay ng maayos. Ang mga sinabi ni Cheong-in kanina ay nagpaalala sa kanya kay Aeon. Hindi rin niya nakilala ang tamang tao, kaya lagi siyang naghihirap at nagpalaki ng anak ng mag-isa. Si Cheong-in naman, na nasa litrato kasama si Mujin, ay mayroon ding sariling dahilan. Noong kinuna ng litrato, buntis na siya. Iyon ang tanging litrato ni Cheong-in at ng bata na magkasama. Nang tanungin si Mujin tungkol sa trabaho niya sa ibang bansa, nag-aatubili siyang sumagot. Nagkaroon si Aeon ng matinding kuryosidad at nagpa siyang pilitin siyang sabihin ang totoo. Wala nang nagawa si Cheong-in, kaya inilabas niya ang litrato ni Mujin na nagtitinda. Noong panahong iyon, inupahan siya ng isang tindahan ng sapatos. Nakita ng tindahan ang kanyang magandang bukong-bukong na napakababagay para maging modelo ng sapatos. Pagkatapos ay pinasuot nila siya ng mataas na takong at pinaglakad-lakad sa mataong palengke. Tinanong ni Aeon kung ano ang nangyari pagkatapos niyon, ngunit hindi rin alam ni Cheong-in kung bakit. Si Mujin ay biglang naging isang mayaman na tao. Parehong curious ang dalawang babae. Paano siya kumita ng ganoon karaming pera? Siya ang nasa loob. Pagdating niya sa bahay, nagsimula ng mamuhay si Mujin kasama si Hyunjae. Labis siyang natuwa. Sa loob ng bahay, dalawang lalaki lang sila. Malaya si Hyunjae na maglakad-lakad sa bahay na nakabrief lang. Napakasarap ng pakiramdam ng pagiging independent. Gusto niyang lumabas at humiram ng damit kay Mujin. Nang maghanap si Hyunjae sa aparador, nakita niya ang isang bag ng damit. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mujin. Siya mismo ang pumunta sa aparador at kinuha ang damit ng kanyang anak, pagkatapos ay isinara ang aparador. Naghihintay si Jae-jol kay Mujin sa ibaba. Habang naghihintay, balak sana niyang manigarilyo, ngunit nakalimutan niyang magdala ng lighter. Sakto, lumabas si Cheong-in at nakita niyang naghahanap ng lighter si Jae-jol. Tumigil siya sa harap nito at kinapaka pa ang kanyang bulsa. Sa hindi inaasahan, kinuha ni Cheong-in ang isang candy at kinain ito. Matagal nang huminto sa paggamit ng droga si Cheong-in. Pagkaalis ni Cheong-in, bumaba si Mujin sa ibaba. Nagmamaneho si Jae-jol, na puno ng pangamba sa kanyang puso. Natatakot na baka may nasabi na si Aeon kay Mujin o kaya naman ay may sinabi ang dating asawa nito. Bumiti si Mujin nang may malalim na ibig sabihin. Natuklasan niya na nagsiselo si Aeon at nakita niya ang pag-asa. Paminsan-minsan, walang hiya siyang lumilitaw sa harap nito, bumibili ng paborito nitong merienda o gamot at kumot. Naglalakad sila pa uwi. Minsan, inaasar niya si Aeon, tinatanong kung gusto nitong magpakasal muli sa kanya. Biglang sumakit ang paa ni Aeon sa maling oras. Mayroon siyang plantar fasciitis at biglang nakaramdam ng matinding sakit. Sinabi ni Mujin kay Aeon na umupo sa upuan at siya mismo ang nagmasahe sa paa nito. Pinayuhan niya si Aeon na bumili ng magandang sapatos. Ngayon ay hindi pa sila nagkakabalikan, hindi niya basta-basta maibibigay ang sapatos. Masamang kahulugan iyon. Hindi napigilan ni Aeon ang pagtawa. Nakita ni Mujin ang ngiti nito. Matagal na niyang hindi nakikita ang masayang mukha ni Aeon, sapat na katagal para mamiss niya ito. Kinagabihan, nakaupo si Aeon sa kama at kumakain ng merienda na binili ni Mujin. Naging magulo ang kanyang isip. Para mawala ang mga iniisip, nagsimulang maglabas si Aeon ng kumot sa kwarto ni Mira. Sinamantala niya ang pagkakataon para sabihin sa kanyang ina na nag-ayos siya ng biyahe sa Thailand ngayong weekend. Ramdam ni Mira na gustong-gusto ni Aeon ang lugar na iyon, kaya siya mismo ang nag-ayos ng itinerary. Ngunit may mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang kalaban ng supermarket ay ilalabas ang kanilang bagong produkto ng mas maaga sa schedule. Hindi pwedeng maiwan ang supermarket, kaya kailangan nilang bilisan ang paglulunsad ng bagong produkto sa linggong ito. Naabisuhan si Mira na kanselahin ang kanyang leave sa Biyernes. Ayaw niyang kanselahin ang biyahe, kaya nagpasya siyang ilabas ang produkto bago ang kalaban, isang araw bago, sa Huwebes. Pagkatapos nilang matapos ang trabaho, umalis sila ni Aeon para magbakasyon. Para makapaglakbay ng maayos, paikot-ikot si Mira at nakatulog na sa sasakyan. Sakto namang nakita siya ni Tae-peong. Nag-aalala siyang pagod si Mira sa pagmamaneho, kaya siya na mismo ang naghatid sa kanya pauwi. Bulong niya sa sarili, bakit sa tuwing mahina ako, aksidente akong nakikita ni Tae-peong.
Tae-Peong. Labis na nahiya si Mira, para bang nabasa niya ang iniisip nito. Napakaswerte ni Tae-Peong na nakita niya si Mira sa ganoong sitwasyon at hindi iba. Lubos siyang humanga sa kaseryosohan nito sa trabaho. Bata pa lang, ganoon na siya. Ayaw ni Mira ng pagpapaliban dahil maraming bagay ang kailangan niyang harapin, maaga o huli. Ang pahayag na ito ay nagpaalala kay Tae-Peong na may ilang bagay na hindi niya maiiwasan at darating din ang araw na kailangan niyang harapin ang mga ito. Sa ganoong pag-iisip, nagpalit ng itim na suit si Tae-Peong at pumunta sa death anniversary ng kanyang lolo. Sinabi ni Chaeol sa kanya na mag-alay ng alak at magbigay galang. Lumuhod si Tae-Peong sa unan at tiningnan ang litrato ng kanyang lolo. Ibaba niya ang alak sa kanyang kamay. Ayaw na niyang magkunwari pa kay Chaeol, kaya lumayo siya sa kanya. Lumabas na hindi pala mag-ama ang dalawa. Si Chaeol ay kapatid sa ama ni Tae-Peong. Silang dalawa ay magkapatid. Hindi gusto ni Tae-Peong ang kapaligiran sa kanilang bahay, kaya lumipat siya at namuhay ng mag-isa. Lumabas si Ayon at nakasalubong niya si Hyunjae na bumaba galing sa itaas. Nang tanungin niya, nalaman niyang gusto ng kanyang anak na manirahan kasama si Mujin at nagpa siya pang huminto sa pag-aaral. Nagulat si Ayon, ngunit mas nagulat siya nang malaman na alam din ito ni Mira at sinabi pa kay Hyunjae na lumipat sa bahay ni Mujin para ito ang gumabay sa kanya. Naramdaman ni Ayon na niloko siya kaya naglaro siya ng baseball. Nang marinig ni Mujin ang tungkol dito kay Hyunjae, tumakbo siya sa baseball field para hanapin si Ayon. Nagpunta sila sa isang maliit na kainan upang pag-usapan ang tungkol kay Hyunjae. Gusto niyang malaman kung paano kumita ng ganoon kalaking pera si Mujin. Maaari niyang tiyakin na siya ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas at ayaw niyang sabihin ang ibang bagay. Bumalik ang usapan sa mga anak. Sinisi ni Ayon ang kanyang sarili na isa siyang irresponsableng ina, kaya mula pagkabata ay kinailangan ng pasanin ni Mira ang mga responsibilidad ng pamilya. Napakabilis niyang lumaki, kabaligtaran ng kanyang anak na si Kyungjae, na malaki na ngunit parang bata pa rin. Sa puntong ito, lalo pang nakaramdam ng pagkakasala si Ayon kay Mira. Habang nagsasalita siya, lalong sumisikip ang kanyang dibdib at hindi niya mapigilang umiyak sa sakit. Umaasa siya na sa susunod na buhay, magkakaroon ang kanyang mga anak ng responsableng mga magulang at hindi na kailangan pang magtiis sa kanila. Pagkatapos uminom, tumayo si Ayon at umuwi. Nasa kalagitnaan ng daan, lumuhod siya at umiyak. Ngayong gabi, ayaw niyang umuwi. Ramdam ni Ayon na wala na siyang mukha para harapin si Mira. Sumuko si Mujin sa kanyang dating asawa at dinala niya ito sa hotel. Aksidenteng nakita niya ang kanyang anak na babae na tinutulungan si Tae-Peong na lasing. May party ang kumpanya ngayong gabi. Nakita ni Mira si Tae-Peong sa labas ng restaurant. Hindi maganda ang pakiramdam ni Tae-Peong, kaya siya mismo ang nagbuhos ng alak at ininom ito ng mag-isa, pagkatapos ay nahiga sa gilid ng kalsada. Sakto namang nakita siya ni Mira. Nahilo si Tae-Peong at napasandal sa kanya. Kinailangan siyang alalayan ni Mira sa hotel para makapagpahinga. Nang makita ang eksenang ito, medyo nahimasmasan si Tae-Peong. Galit na galit si Ayon na sumugod at gusto siyang kumprontahin, ngunit pinigilan siya ni Mujin. Sa matinding galit, lumapit siya at hinawakan ang buhok ng kanyang sariling anak. Mabuti na lang at napigilan siya ni Mujin, kaya naiwasan ang isang laban. Pagkatapos nito, nahulaan ni Mira na nagkabati na ang kanyang mga magulang. Galit siyang nag-empake ng kanyang mga gamit at umalis ng bahay, at nagpadala ng text message kay Ayon na kailangan niyang pumili sa pagitan niya at ni Mujin. Umalis si Mira sa bahay at hindi inaasahang nakasalubong si Tae-Peong. Nakita niya ang tuliro nitong hitsura habang hinihila ang kanyang maleta. Nahulaan niya na plano ni Mira na umalis ng bahay. Kaya naman, masigasig siyang tumulong sa pagbubuhat ng maleta. Hayaan mo akong tulungan kang buhatin, sabi niya. Hindi, okay lang, ako na lang ang magbubuhat, sagot ni Mira na naiinis at gustong maglabas ng galit. Inimbitahan siya ni Tae-Peong sa kanyang bahay. Dahil sa medyo marumi niyang damit, sumama si Mira sa kanya. Habang nagpapalit siya ng damit, naghanda si Tae-Peong at ang dalawa niyang matalik na kaibigan ng bihigit party para salubungin siya. Nang lumabas si Mira na nakasuot ng mahabang damit, biglang natigilan si Tae-Peong. Nang makabangon sa pagkagulat, agad niyang hinanap ang jacket at maingat na ipinasuot kay Mira. Gutom na gutom si Mira, kaya hindi na siya nagpasalamat kay Tae-Peong at kumain na parang gutom na tigre. Labis na nababahala si Ayon dahil wala pa rin siyang balita kay Mira. Bumisita si Cheong-in at pinayuhan siyang magdesisyon na kung si Mujin ba ay magiging kasintahan, asawa o estranghero. Gusto ba niyang isaalang-alang ang damdamin ng kanyang anak? Napabuntong hininga si Ayon. Nang magpasya si Mira na huwag nang magpakasal muli kay Mujin, ang relasyon ng kanyang anak sa kanyang ama ay siya mismo ang gumawa. Mula pagkabata, napakaraming masasamang salita ang sinabi ni Ayon tungkol kay Mujin sa harap ni Mira. Sa tuwing nagkakaproblema si Mujin, lagi siyang lumalapit kay Ayon para magkwento at tinuring niya ang kanyang anak bilang basurahan ng kanyang mga emosyon na nagdulot ng matinding pagkamuhi ni Mira kay Mujin. Pagkatapos magsalita ni Ayon, nagpadala siya ng text message kay Mira na gustong makipag-usap ng maayos sa kanya. Napansin ni Tae-Peong na hindi maganda ang pakiramdam ni Mira. Tinanong niya kung bakit ito umalis ng bahay. Naglabas ng sama ng loob si Mira kay Tae-Peong tungkol sa pagtataksil ni Ayon. Hindi niya matanggap na nagbalikan ang kanyang ina na pinakamamahal niya at ang kanyang ama na pinakamamahal niyang kinamumuhian. Hindi nagbigay ng payo si Tae-Peong kay Mira. Sa halip, sinabi niya na hindi sila mag-ama ni Chaeol. Si Chaeol
Chaeol ay ang kanyang kuya. Upang maiwasan ang mga problema sa mana, si Chaeol lang ang umampon kay Taepyeong bilang kanyang anak. Nalungkot si Mira nang marinig ang kwentong ito. Malumanay niyang hinaplos ang ulo ni Taepyeong para aliwin. Ganoon din ang ginawa ni Taepyeong. Bakit ang bait mo sa akin? Tanong niya. Hindi mo ba talaga alam? Sumiklab ang puso ni Mira. Dali-dali niyang hinila ang kanyang maleta at umalis sa bahay nito. Sa kabilang banda, nakatanggap si Jaejo ng mensahe mula sa kanyang dating asawa na humihingi ng alimony. Wala na siyang pera. Hindi niya napigilang buksan ang account ni Mujin at gustong mag-apply para sa isang credit loan. Nang akmang pipindutin na niya ang buton, dumating ang mensahe mula kay Mujin. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Nagulat si Jaejol, nahulaan niyang alam na ni Mujin ang nangyari. Galit siya dahil sa hiya. Nang dumalo siya sa libing ng kanyang guro, kinutya niya si Mujin sa harap ng mga dating kaklase. Tinawag siyang kasing tanga ng baboy noong nakaraan. Paano raw siya maihahambing sa kanya na nangunguna sa klase? Swerte lang daw si Mujin kaya siya umasenso. Hindi niya akalain na dadalo din si Mujin sa libing ng kanilang guro. Nang marinig ni Mujin ang mga sinabi ni Jaejol, nahiya siya. Hinabol niya si Mujin para magbitiw, ngunit pinili ni Mujin na gantihan ng kabutihan at sinabihan pa si Jaejol na ipagpatuloy ang pagiging tax accountant niya at kinalimutan na ang dati nitong pagnanakaw ng kanyang ari-arian. Pagkasabi ni Mujin, umalis siya nang hindi napapansin na dumalo rin si Ayon sa libing. Paglabas niya, nakasalubong niya ang kanyang dating kasamahan sa baseball na si Cheon Ho. Ang libing din ng kanilang coach ay nagaganap din ngayon. Nakamit na ni Cheon Hong ang tagumpay. Nagpapasalamat siya kay Mujin na nasugatan at nagretiro noon dahil kung hindi ay mananatili siya sa pangalawang pwesto at hindi kailanman makakabangon. Tahimik si Mujin at hindi nagsalita. Ang hindi niya pagpapatuloy ng kanyang karera ay ang pinakamalaking pagsisisi niya sa buhay. Ang ibang mga kasamahan, nang marinig ang pangalan ni Mujin, ay sunod-sunod na lumapit. Hindi niya gusto ang pagiging sentro ng atensyon at halata sa mukha niya ang pagkadismaya. Napansin ni Ayon na nahihirapan si Mujin, kaya kusang loob siyang nagpakilala bilang kanyang asawa sa harap ni Mujin. Masiglang binati ni Ayon si Cheon Hong. Naaalala pa niya na dati ay buntot lang ito ni Mujin. Nawalan siya ng mukha, ginawa ni Ayon ang kanyang sariling kwento. Ipinaalam lang sa kanila ng tax accountant. Kailangan ng mag-asawa na magbayad ng 10 milyong won sa buwis. Mas mainam na ibenta na lang ang lahat ng ari-arian na nasa kanilang kamay. Sinadya ni Ayon na ibunyag ang yaman ni Mujin, na labis na hinangaan ng asawa ni Cheon Hong. Pagkatapos magyabang, hinawakan ni Ayon ang kamay ni Mujin at umalis. Nainis siya nang makita niya si Cheon Hong na tumatawa sa kalungkutan ng iba para hiyain si Mujin. Kaysa sa makutya ng iba, mas pinansin ni Mujin kung bakit tinulungan siya ni Ayon. Sinabi pa niyang maayos silang mag-asawa, gayong malinaw na naghiwalay na sila at marami nang nagbago. Alam niya na laging dala-dala ni Mujin ang pagsisisi sa pagtalikod sa kanyang karera sa baseball. Pinayuhan ni Ayon si Mujin na hindi lang siya ang napilitang talikuran ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Sumakay siya ng taxi pa uwi. Nagkataon na nakita niya si Mira na naghihintay sa ibaba. Ipinaliwanag ni Ayon na nakonsensya siya kaya hindi na siya makauwi ng bahay, kaya nagpalipas siya ng isang gabi sa hotel. Magkabati na ang mag-ina. Napansin ni Mira ang dalawang baso sa lamesa. Aksidente niyang inakala na sa panahong wala siya doon, magkasama sina Ayon at Mujin sa bahay. Nagkunwari si Mira na mapagbigay. Simula ngayon, hindi na niya pipigilan ang dalawa sa pagdedate. Gayon din, hindi rin ibinalita ni Mira ang kanyang kinaroroonan kay Ayon. Kahit natanungin pa nito kung paano sila sabay na lumabas ni Taepyeong sa hotel, mananatiling tikom ang bibig ni Mira at hindi magsasalita. Sinubukan ni Ayon na ayusin ang relasyon nila ni Mira. Pagkatapos magluto, tinawag niya ang kanyang anak para kumain. Pagkatapos ay nilinis niya ang kwarto ni Mira. Nang makita niya hindi siya pinapansin ng kanyang anak, sumuko na lang si Ayon. Naramdaman ni Mira na naiinis siya, kaya lumabas siya para lumanghap ng sariwang hangin. Sakto namang nakasalubong niya si Mujin na bumababa. Nang makita niyang ligtas na nakauwi ang kanyang anak, nakahinga rin siya ng maluwag. Gustong kausapin ni Mujin si Mira. Ayaw niyang masyadong magsalita sa kanya. Ikumpara si Mujin sa isang pagkain na may mahabang shelf life na hindi nabebenta sa supermarket. Hindi niya maitapon, ngunit walang gustong bumili. Ito ang pinakamalaking bangungot para sa kanya bilang isang food service worker. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Mujin. Nang makita ni Mira si Mujin, nagalit siya, kaya mabilis siyang tumalikod at umalis. Nakipagkita si Mira kay Taepyeong ngayon. Gusto niyang turuan siya kung paano magbisikleta. Nakasuot si Mira ng kumpletong gamit. Si Taepyeong, parang isang mabait na ama, ay sumusunod sa likuran, tinutulungan siyang panatilihin ang kanyang balanse. Naglakad din si Mujin papunta sa maliit na parke. Nakatayo siya sa malayo at sinundan ang kanyang anak na babae na natutong magbisikleta. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Noong bata pa si Mira, humingi siya ng tulong sa kanyang ama para turuan siyang magbisikleta. Nagmamadali si Mujin na makipagkita sa kanyang kaibigan, kaya sinabihan niya ang bata na babalik siya kaagad. Nagpunta ang dalawang lalaki sa bar. Pinapalabas sa TV ang laban ni Cheon Hong. Naramdaman niyang Cheon Hong ang kawalan ng katarungan.
Mula nang ipanganak si Mira, naging payat at mahina ang kanyang katawan at kailangan niyang maospital para sa paggamot. Dahil kailangan ni Mujin ng pera, sinamantala niya ang kanyang libreng oras para magtrabaho at aksidente niyang nasugatan ang kanyang balikat kaya napilitan siyang umalis sa koponan ng basketball na mahal niya. Nang umalis siya, nagkaroon ng pagkakataon si Cheon Hong na pangalawa na lumabas. Nagpahayag siyang Cheon Hong ng kanyang damdamin na sinira ni Mira ang karera ni Mujin. Nagbuhos siya ng alak at uminom. Lumingon siya at nakita ang isang bike ng bata na nakalabas sa pader. Hindi nag-isip ng malalim si Mujin. Hindi niya alam na nagtatago si Mira sa likod ng pader at narinig ang usapan ng dalawa. Pagkatapos, itinapon pa niya ang bike. Maraming taon pagkatapos, nalaman ni Mujin na narinig pala ni Mira ang kanilang pag-uusap noon. Habang natitigilan siya, napansin ni Mira ang isang estudyanteng lalaki na nakasakay sa scooter at nakikipaglaro sa kanyang telepono na sumusugod papunta kay Mujin. Nang makita niyang nasa panganib si Mujin, pilit niyang pinidal ang bike papunta sa kanyang ama at sumigaw, "Umalis ka dyan." Agad na lumihis ang lalaki nang marinig ang sigaw. Hindi sinasadyang natumba si Mira. Binuhat ni Mujin ang kanyang anak papuntang ospital at balisang sinigawan siya. Mas gugustuhin pa niyang mabangga kaysa makita si Mira na nasaktan. Hindi nagtagal, siya naman ang sumailalim sa paggamot. Matapos gamutin ang sugat, iginiit ni Taepyeong na umupo si Mira sa wheelchair at siya na lang ang magtutulak sa kanya. Sa buong biyahe, palingon-lingon si Mira sa paghahanap kay Mujin. Narinig niya na binayaran nito ang bayarin sa ospital at umalis na. Malungkot siyang napabuntong hininga, ngunit hindi pa pala umalis si Mujin. Kinuha niya ang wheelchair at itinulak si Mira pauwi. Gusto ni Mujin na sabihin sa kanya na siya ay isang baseball player at para sa kanya, ang kanyang pamilya ay ang kanyang batting cage. Hindi niya sila kayang iwan, kaya muli siyang nagpakita sa mag-ina. Taos puso siyang humingi ng tawad. Hindi niya tinupad ang kanyang pangako sa kanyang anak noon na umuwi ng maaga para turuan si Mira na magbisikleta. Hindi niya kailanman itinuring si Mira bilang isang balakid sa kanyang karera. Mula simula hanggang wakas, kinamumuhian ni Mujin ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi. Sina Mira at Hyunjae ang pinakamalaking kayamanan sa kanyang buhay. Sa pagdinig sa pagtatapat ni Mujin, napaiyak si Mira ng walang salita. Kasabay nito, tinulungan ni Ayon ang kanyang anak na linisin ang kanyang kwarto. Nakita niya ang kasunduan sa pustahan para sa kanilang muling pagsasama na nilagdaan ng mag-ama. Dinala ni Mujin ang nasugatang si Mira pauwi. Pagdating sa pinto, agad siyang tinanong ni Ayon. Inilabas niya ang kasunduan na tanging silang mag-ama lang ang nakakaalam. Maingat nilang binasa ang mga nakasulat sa papel. Sa isang iglap, nagreaksyon sila at nagpalitan ng tingin. Lumuhod kaagad, pansamantalang hindi pinansin si Mujin. Wala nang inaasahan si Ayon sa kanya, kaya hindi siya galit. Ngunit labis siyang nadismaya dahil niloko siya ng kanyang anak na babae. Nagutos si Ayon kay Mira na mag-empek ng gamit at umalis ng bahay na iyon. Labis siyang nasasaktan. Malinaw na siya ang nakatatanda, kaya dapat siya ang nagpoprotekta sa kanyang anak na babae. Sa huli, si Ayon pa ang naging object ng pag-aalaga at proteksyon ni Mira. Hindi niya inasahan na bibigyan niya ang kanyang sarili ng presyon at pasanin ang buong pamilya. Maliban sa anak ko, sino pa? Ikaw ang haligi, sa tingin mo ba gusto ko ang ganitong buhay? Pagkatapos magsalita ni Mira, pinagsisihan niya ito. Mabilis niyang binago ang paksa para makita ni Ayon na nasugatan ang kanyang braso. Pansamantalang inilipat ni Mira ang atensyon ng kanyang ina. Pagkatapos, inobserbahan niya ang emosyon ni Ayon. Sinadya niyang lapitan ang abala niyang ina at nagmaktol na gusto niyang sumama ito sa kanya sa ospital. Malamig ang naging tugon ni Ayon, sagot ng patingi-tingi. Lalo pang pinagsisihan ni Mira ang kanyang ginawa. Hindi iyon ang tunay na nararamdaman niya. Paano niya ba dapat makipagbati kay Ayon? Madalas nawala sa sarili si Mira at aksidente siyang nakababa sa bus sa maling stop. Nagkataon na nakasalubong niya si Taepyeong at magkasama silang kumain ng hapunan. Maalalahanin siyang inalagaan nito at kusap ang tinulungan si Mira na kumuha ng tubig at kubyertos. Ginawa niya ang lahat para sa kanya. Pagdating ng pagkain, kumuha si Taepyeong ng isang subo para kay Mira at gusto pa siyang subuan. Sinabihan ng may-ari ng bahay ang kasintahan, ang dami mong lambing sa kanya. Dahil dito, nahiya si Bayon Miray at yumuko para kumain. Matapos marinig ang pampatibay loob mula sa may-ari ng bahay, kusang loob na nagmungkahi si Nam Taepyeong, sana makapag-date kami ni Miray. Nag-isip muna siya sandali bago sumagot, nag-aaway kami ni Jum Ayon. Hintayin mo munang magkabati kaming dalawa. Pagkatapos, pag-iisipan niya ang tungkol sa pakikipag-date. Ang nasa isip lang ni Bayon Miray ay kung paano makipagbati sa kanyang ina. Ganoon din si Jum Ayon na hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang anak nitong mga nakaraang araw. Hindi siya galit kay Bayon Miray, kundi sinisisi niya ang kanyang sarili. Marahil ay sinabi ni Bayon Miray ang nasa isip niya. Nakipag-usap si Jum Ayon kay Bayon Mujin tungkol dito. Napansin din niya na tila pagod na pagod ang kanilang anak. Ngunit sa kanyang puso, iba ang nakasulat, ang responsibilidad sa pamilya. Sa paglipas ng panahon, kinalimutan na rin ni Bayon Miray ang sarili niyang paghihirap. Nang marinig ito, naramdaman ni Jum Ayon ang pagsisisi, na bilang isang ina ay hindi niya naprotektahan ng maayos ang kanyang anak. Inaliw ni Bayon Mujin ang kanyang dating asawa. Noon, inakala kong para sa pamilya ang pagtalikod ko sa aking paboritong baseball. Ngayon, sa paggunita, hindi pala. Tinalikuran din ni Jum Ayon ang kanyang buhay. Paano nangyari na sa edad na 20, nagkaanak siya at inalagaan ang mga bata? Nawala ang kanyang mga pangarap dahil sa pangangailangan. Bayon Mujin, sana ay huwag ka nang magsisisi. Hindi
Hindi iyon ang kasalanan ninyong mag-ina, kundi ako, Bayon Muujin, ang dapat sanang nagtaguyod sa pamilya. Naramdaman ni Jum Ayon ang ginhawa. Kinabukasan, humingi siya ng payo kay Hwang Jinhee na may maliliit na anak dahil ikinasal na ang anak nito. Bago ang kasal ng kanyang panganay na anak na babae. Para silang magkadikit ang mag-ina. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng sariling pamilya ang anak na babae at biglang naramdaman ni Hwang Jinhee ang kalungkutan. Noong bata pa ang anak, inalagaan siya ng ina hanggang sa lumaki. Kapag tumanda na ang ina, magpapalit ng posisyon ang mag-ina. Ang ina ay magiging parang bata na nangangailangan ng pag-aalaga ng anak. Naintindihan ni Hwang Jinhee ang isang aral. Sa tamang panahon, dapat palayain ang anak. Ito rin ang responsibilidad ng magulang. Alam din ng mga kapitbahay na si Jum Ayon ay nanganak sa edad na 20. Matapos ang buong buhay na paghihirap, nararapat lamang na magkaroon din siya ng sariling buhay. Nag-aalala si Jum Ayon kaya naglaro siya ng baseball. Naalala niya noong high school pa si Bayon Mirai. Nangako siyang mabilis siyang lalaki. Pagkatapos ng graduation, hahanap siya ng matinong trabaho para mas guminhawa ang buhay ni Jum Ayon. Pagkatapos, si Bayon Mirai ay nagtrabaho sa isang malaking kumpanya dahil lamang sa ayaw niyang paghirapan pa ang kanyang ina. Sa pag-iisip nito, lalong nalungkot si Jum Ayon. Agad siyang umuwi. Inayos ni Bayon Mirai ang bahay at muling lumuhod upang humingi ng tawad. Mali lang ang nasabi ko. Sana mapatawad mo ako, Ayon, sabi niya. Ayaw ni Bayon Mirai umalis ng bahay. Hindi siya mabubuhay nang wala ang kanyang ina sa tabi niya. Hindi na matiis ni Jum Ayon na saktan pa ang kanyang anak. Niyakap niya si Bayon Mirai. Ang mag-ina ay nagkabati na tulad ng dati. Kinabukasan, personal na hinatid ni Jum Ayon si Bayon Mirai sa trabaho at tinulungan siyang magbitbit ng bag papunta sa supermarket. Lubos ding nagmamalasakit si Nam Taepeong kay Bayon Mirai. Gusto niyang akuin ang lahat ng trabaho nito. Nabalitaan niyang aalisin na ang cast ni Bayon Mirai ngayon. Medyo nalungkot si Nam Taepeong. Gusto pa sana niyang gamitin ang pagkakapinsala ni Bayon Mirai bilang dahilan para mas matagal na makasama ang babaeng gusto niya. Habang abala siya sa pag-iisip, may dumaang customer na nagtutulak ng card. Mabilis na hinila ni Nam Taepeong si Bayon Mirai para pigilan ito at nasagi ang braso niyang may benda. Kahit gumaling na ang braso mo, kaya pa rin kitang alagaan, sabi niya. Isang text message ang nakagambala sa kanilang pag-usap. Nagpunta si Bayon Mirai sa opisina ng direktor. Ginagamit niya ang kanyang imahinasyon. Palaging pakiramdam niya, gusto siyang bigyan ng diretsahang babala ni Nam Chaeol. Huwag kang mangarap na magpakasal kay Nam Taepeong para umasenso agad. Pagkatapos sabihin iyon, naghagis pa ito ng tumpok ng pera at inutusan siyang iwanan si Nam Taepeong. Bumalik si Bayon Mirai sa realidad at nagsimulang magnilay. Kung bibigyan ako ni Nam Chaeol ng pera, tatanggapin ko ba? Habang malalim ang iniisip, nakarating na si Bayon Mirai sa harap niya. Hindi nangyari ang inaasahang sitwasyon. Ipinatawag siya ni Nam Chaeol dahil gusto niyang humingi ng pabor kay Bayon Mirai. Nabalitaan niya na malapit si Bayon Mirai kay Nam Taepeong, kaya umaasa siyang siya ang magiging tagapamagitan upang himukin ang kanyang anak na magtrabaho sa kumpanya. Pagkarinig nito, hindi pumayag si Bayon Mirai. Pagkatapos ng trabaho, sabay na kumain sina Nam Taepeong at ang kanyang ama. Kaarawan niya ngayon, sinadya ni Nam Chaeol na banggitin si Bayon Mirai na nagpatunog ng alarm bell sa isip ni Nam Taepeong. Ibinaba ni Nam Taepeong ang kanyang chopsticks. Diretsahang sinabi ni Nam Chaeol na wala siyang gagawin kay Bayon Mirai. Humingi lang siya ng pabor sa kanya, ngunit direkta itong tinanggihan. Ibinigay ni Bayon Mirai ang dahilan na sa kanyang pagkakaalam, si Nam Taepeong ay hindi madaling mapaniwala ng iba. Sa palagay niya, dapat ay sarili ni Nam Taepeong ang magpasya kung babalik siya sa kumpanya o patuloy na magiging security guard. Ano man ang kanyang piliin, walang pasubaling susuportahan siya ni Bayon Mirai. Nang marinig ang salaysay ng kanyang ama, ngumiti si Nam Taepeong. Mas lalo pa niyang nagustuhan si Bayon Mirai ng ilang beses. Hindi na napigilan ni Nam Taepeong ang bugso ng damdamin. Nakipag-ugnayan siya kay Bayon Mirai at pumunta sa tirahan ng dalaga. Lumingon siya, hawak pa rin ang birthday cake. Habang silang dalawa lang, nagtapat si Nam Taepeong ng kanyang damdamin. Sa labas, anak siya ni Nam Chaeol at si Bayon Mirai ay isang empleyado, kaya kinakailangan nilang panatilihin ang distansya sa isa't isa. Ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang nararamdaman. Totoong gusto niya si Nam Taepeong. Matapos makuha ang sagot na gusto niya, kusang hinalikan ni Nam Taepeong si Bayon Mirai. Sa kabilang banda, umakyat si Jum Ayon sa rooftop para magsampay ng kumot. Sakto naman na nakita niya si Bayon Muujin na nagpapahinga doon. Kapag libre siya, pumupunta siya doon para alagaan at magtanim ng mga gulay. Kapag napagod, ihiga siya para magpahinga. Nakita ni Jum Ayon na mahimbing ang tulog niya, kaya umupo siya sa tabi at tiningnan ang kanyang dating asawa. Bagamat hindi na tulad noong kabataan, gwapo pa rin si Bayon Muujin. Tinitigan ni Jum Ayon ang kanyang dating asawa sandali bago umalis. Bago siya umalis, binuksan pa niya ang payong para sa kanya para protektahan siya mula sa nakakasilaw na sikat ng araw. Pagdating sa bahay, naghanda si Jum Ayon ng ilang merienda at inutusan ang kanyang anak na ibalik at ibahagi kay Bayon Muujin. May gustong sabihin si Bayon Hyunjae sa kanyang ina. Nakita niya ang sikretong bagahe ng kanyang ama at sa loob nito ay may nakalagay na nakakagulat na bagay. Dinala ni Bayon Hyunjae ang kanyang ina sa bahay ni Bayon Muujin at pagkatapos ay kinuha ang bagahe mula sa kabinet. Sa panahong ito, lagi siyang nasa panig ng kanyang ama. Ayaw niyang gawing katatawanan ang
kanyang ama ng ibang tao. Sa hinaharap, gusto niya ring maging tulad ng kanyang ama na nasa tabi ng taong mahal niya. Umikot si Bayon Hyunjae at umalis sa silid. Lumuhod si Jum Ayon at binuksan ang bagahe. Sa loob ay may nakalagay na isang pares ng basketball gloves na may nakasulat na pangalan ng kanyang anak na lalaki at anak na babae, kasama ang isang album na naglalaman ng mga pang-araw-araw na alaala ng pamilya. Sa loob, puno ito ng pagmamahal na ibinigay niya sa kanya at sa kanilang mga anak. Pagkatapos tingnan ang album, lumuha si Jum Ayon. Naimbitahan si Bayon Muujin na manood ng baseball game gayon. Dumating din si Jum Ayon sa lugar at umupo sa tabi niya para humingi ng pabor. Gusto niyang humiram ng pera sa kanyang dating asawa. Noon pa man, si Bayon Miray ang laging umako ng responsibilidad sa pamilya. Ang mag-ina ay namuhay na umaasa sa isa't isa. Labis silang umasa sa bawat isa, itinuring ang isa't isa na kanilang buong buhay. Naramdaman ni Jum Ayon na hindi ito normal na relasyon ng magkadugo. Kailangan niyang matutong bumitaw para makalabas si Bayon Miray ng bahay at mamuhay ng mag-isa. Humiram siya ng pera kay Bayon Muujin dahil gusto niyang makahanap ng puhunan para makapagsimula si Bayon Miray ng sarili niyang buhay sa labas. Naalala ni Jum Ayon ang kanyang buhay na sa kabila ng pagiging nasa katanghali ang gulang na ay puro kabiguan pa rin. Inaliw siya ni Bayon Muujin, marami pa tayong oras para gawin ang gusto nating gawin. Kung sakaling hindi pa alam kung ano ang gagawin, handa siyang pag-isipan ang problemang ito kasama niya. Naantig si Jum Ayon at inanyayahan si Bayon Muujin na maging bahagi ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lubos na natuwa ang ginang sa hindi inaasahang balita. Tumayo siya at niyakap siya. Gusto niya siyang halikan ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Lumabas si Bayon Miray ng bahay para magtrabaho gaya ng dati. Magka-holding hands sila ni Nam Taepyeong papunta sa kumpanya. Malinaw na nakikita sila araw-araw, ngunit sa bawat pagkikita, bumibilis ang tibok ng puso niya. Inaasahan niya ang bawat araw. Pagkatapos ng trabaho, masaya silang magkasamang naglalakad, magkahawak kamay, tinatapos ang isang masayang araw. Masayang umuwi si Bayon Miray. Nang pipindutin na niya ang password para buksan ang pinto, napansin niyang mali ang nailagay niya. Tinawagan ni Bayon Miray ang kanyang ina. Nagpadala naman si Jum Ayon ng address at sinabihan ang anak na pumunta sa lugar kung nasaan siya. Dumating siya sa bagong apartment. Sinabi ni Jum Ayon na simula ngayon, ito na ang kanyang bahay. Bayad na ni Jum Ayon ang unang buwang upa. Ang susunod na gastusin sa pamumuhay ay sasagutin na ng kanyang anak. Akala ni Bayon Miray na galit pa rin ang kanyang ina dahil sa kanyang nasabi. Nilinaw ni Jum Ayon na umaasa siyang hindi na ipagpapatuloy ni Bayon Miray ang buhay ng isang tipikal na may bahay at nag-aalaga ng mga anak, kundi magsisimula ng sarili niyang bagong buhay. Ang desisyong ito ay isang pagsubok din para kay Jum Ayon. Gusto rin niyang mamuhay ng mag-isa sa ilang panahon at magsikap kasama si Bayon Miray para makalaya sa pagiging ina at anak at mamuhay para lang sa kanilang sarili. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Jum Ayon nang hindi lumilingon. Sa isang liblib na eskinita, nakaupo siya sa lupa at umiiyak. Lumapit si Bayon Muujin sa kanyang asawa. Inabot niya ang kanyang kamay at itinayo siya. Naniniwala siyang matalino si Bayon Miray at kaya niyang mamuhay ng mag-isa, mamuhay ng maayos sa sarili niyang buhay. Pilit na pinipigilan ni Jum Ayon ang kanyang pag-iyak, sinasabing kailangan niyang magpakatatag. Wala siyang magawa kundi saktan ang damdamin ng kanyang anak para lang magdesisyon itong umalis sa bahay. Marahang hinaplos ni Bayon Muujin si Jum Ayon at niyakap siya. Pinuri niya ito sa kanyang nagawa. Sa kabilang banda, dumating din si Nam Chayo sa bahay ni Nam Taepyeong. Ilang araw na lang at matatapos na ang kanyang kontrata bilang security guard. Gustong malaman ni Nam Chayol ang susunod na balak ni Nam Taepyeong. Nilinaw niya na simula ng talikuran ni Nam Taepyeong ang pagsasanay sa taekwondo. Siya ay palaging nananatili sa isang lugar, pakiramdam na malabo ang kinabukasan. Si Nam Chayol ay palaging nandoon, pinipilit siya dahil gusto niyang tulungan si Nam Taepyeong na makawala sa kanyang mahirap na sitwasyon. Iminungkahi niya na maging isang 3-month intern si Nam Taepyeong. Kung talagang hindi niya ito gusto, nangako si Nam Chayol na hindi na siya manghihimasok sa buhay ni Nam Taepyeong. Natatakot din siyang hindi ito tatanggapin ng kanyang anak, kaya't wala siyang magawa kundi takutin siya. Kung hindi siya papayag, gagawin niyang empleyado si Bayon Miray sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kinabukasan, nagising si Bayon Miray sa kanyang bagong apartment. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nam Taepyeong. Dahil sa hindi magandang pakiramdam, pumunta siya sa taekwondo club nito para ilabas ang kanyang emosyon. Sinisira ang lahat ng kahoy na tabla. Pinaupo siya ni Nam Taepyeong para magpahinga at pinakinggan ang kanyang mga hinanakit. Sa tingin niya, wala namang masama sa paglipat at pamumuhay ng mag-isa. Iniisip ng kanyang ina ang kanyang kapakanan. Nang marinig ito, dinurog ni Bayon Miray ang plastik na hawak niya. Galit na galit siya sa pag-iisip na maghihiganti sa kanyang ina. Nagpasya si Bayon Miray na mamuhay ng maayos para ipakita sa kanyang ina na kaya niya ring mamuhay ng mag-isa. Dahil dito, dinala siya ni Nam Taepyeong para mamili ng pang-araw-araw na gamit. Sa normal na araw, abala si Bayon Miray sa pagtataguyod ng pamilya, kaya wala siyang alam sa mga gawaing bahay. Si Nam Taepyeong ang pumili ng lahat ng gamit para sa kanya. Pagkatapos mamili, dinala niya ang kanyang kasintahan sa ibaba. Pagkatapos, kinuha niya ang isang pares ng sapatos ng lalaki na nilinis na niya at sinabihan siyang ilagay ito sa pasilyo para malaman ng iba. Magiging mas ligtas kapag may lalaki sa bahay. Pagkatapos, kinuha ni Nam Taepyeong ang isa pang pares ng tsinelas. Ito ay inihanda niya para sa kanyang sarili. Pagdating sa bahay, inilagay ni Bayon Miray ng maayos ang mga tsinelas ayon sa tagubili ng kanyang kasintahan. Habang nagliligpit ng gamit, hindi niya sinasadyang nahulog ang isang piraso ng papel sa sahig.
Tiningnan ni Bayon Miray ang kanyang cellphone. Hindi siya kinontak ng kanyang ina na medyo ikinalungkot niya. Sa pagkakataong ito, dahil wala ang kanyang mga anak, malungkot na nakaupo si Jum Ayon sa sala. Nahulaan ni Bayon Muujin na naiinip siya sa pag-iisa, kaya't nagdala siya ng mga gulay sa bahay at gusto siyang lutuan ng pagkain. Magkasama nilang nilasap ang bibimbap. Sa piling ni Bayon Muujin, bumiti si Jum Ayon. Masaya silang nagbahagi ng bibimbap. Pagkatapos kumain, tinanong ni Bayon Muujin si Jum Ayon tungkol sa kanyang susunod na plano. Gusto niyang wala siyang gawin. Hindi niya kailangang magmadaling maglaba, magluto o maglinis. Sa halip, gusto niyang humiga sa sahig at hayaang lumipad ang kanyang isip. Gusto niyang maranasan iyon. Samantala, ang pinakagusto ni Bayon Muujin ay samahan siya, gawin ang lahat para sa kanya, dalhin ang kanyang asawa sa iba't ibang lugar at maging isang mabuting ama sa kanilang mga anak. Tinitigan ni Jum Ayon ang kanyang dating asawa na nakahiga sa tabi niya at medyo nag-alinlangan ang kanyang puso. Lihim na umuwi si Bayon Miray. Sakto namang nakita niya ang kanyang ina na nagtatapon ng basura. Kusang lumapit si Bayon Muujin para tumulong sa paghihiwalay ng basura. Ang tanging gusto niya ay gawin ang lahat para sa kanyang asawa. Marami ka ng pinagdaanan, hayaan mo akong alagaan ka na parang prinsesa. Niyakap ni Bayon Muujin ang aso ni Jum Ayon. Napansin ng aso ang masamang tingin ni Bayon Miray mula sa malayo at dali-dali itong nagpakita ng posisyon ng paghingi ng tawad. Umaasang mapapatawad siya sa kanyang pagtataksil dahil naging malapit siya kay Bayon Muujin. Nang makitang galit na umalis si Bayon Miray, nagsimula itong tumahol. Sinundan ni Bayon Muujin ang tingin niya at nakita ang likod ng kanyang anak na babae. Naglakad siya patungo sa beer pub. Tinanong ni Bayon Miray kung sa pagkakataong ito ay kaya niyang pasayahin ang kanyang ina. Sinabi niya ang kanyang iniisip, hindi kailangan ni Jum Ayon na bigyan siya ng kaligayahan ng sinuman, kundi dapat siyang humanap ng kaligayahan na para sa kanya. Ang magagawa ni Bayon Muujin ay samahan siya, at hindi kailangang mag-alala ni Bayon Miray na hindi masisira ang kanilang tahanan dahil umalis ang kanyang anak na babae. Nalungkot si Bayon Miray. Hindi niya maintindihan kung bakit akala ng lahat ay napakahirap ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Pagkatapos sabihin iyon, uminom na naman siya ng beer at tumayo upang umalis. Sa kabilang banda, nag-aalala pa rin si Jum Ayon para sa kanyang anak, kaya't pumunta siya para hanapin si Nam Taepiong. Humihiling na alagaan niya ang kanyang anak para sa kanya. Ipinangako ni Nam Taepiong na hindi niya bibigyan ng dahilan si Jum Ayon para mag-alala. Pagkatapos, nilapitan niya si Bayon Miray, puno ng mga problema, at dinala siya sa ice rink para magpalamig at pasayahin. Dahil kay Nam Taepiong, sumigla si Bayon Miray at nakangiti, pansamantalang nakalimutan ang kanyang kalungkutan sa pag-alis sa pamilya. Pagkatapos maglaro, nagugutom ang dalawa at pumunta sa isang restaurant para kumain. Nagkataon na nakita nila ang isang grupo ng mga kasamahan na nagtitipon para kumain. Walang magawa ang dalawa kundi nahihiyang sumama sa kanila sa hapagkainan. Narating ng direktor na si Nam Taepiong ay isang security guard ng kumpanya, kaya't ipinakita niya ang kanyang paghamak. Nilibak na ang mga kabataan ngayon ay walang ambisyon. Maaari ba siyang maging security guard habang buhay? Nagalit si Bayon Miray at mabilis na pinutol ang sinasabi ng direktor. Ayaw niyang pahirapan ang kanyang kasintahan. Pagkatapos kumain at uminom, naglakad si Bayon Miray pabalik sa kumpanya. Sa daan, hinarang siya ng isang misteryosong babae. Nilibak siya nito na mapalad siya dahil mayaman ang kanyang ama. Pagkatapos sabihin ang kakaibang pangusap na iyon, tumalikod agad ito at umalis. Pagkatapos umalis ni Bayon Miray ng bahay, labis na nalungkot si Jum Ayon. Pumunta siya para hanapin ang kanyang superior. Gustong humiling na bigyan siya ng mas maraming trabaho para mawala ang kanyang pagkabago. Narinig ng babae sa tabi nila ang pag-uusap ng dalawa. Agad niyang hinanap si Jum Ayon at inalok ng trabaho maging beauty shopping model. Ang pagtanggal niya ng helmet kanina ay nakakaakit. Sigurado silang magiging photogenic si Jum Ayon. Nang marinig ni Jum Ayon na napakataas ng bayad, nag-alinlangan siya. Pagdating niya sa supermarket, naaalala pa rin niya ang sinabi ng kabilang partido. Biglang sumulpot si Bayon Miray at walang ganang nagtanong tungkol sa trabaho ng kanyang ina. Sasabihin na sana ni Jum Ayon ang dahilan kung bakit niya pinilit umalis ang anak, ngunit umalis na si Bayon Miray. Saka lang siya sumaya nang makita niya si Nam Taepiong. Binigyan siya ni Nam Taepiong ng bisikleta bilang regalo para mas madali siyang makapunta at makauwi sa trabaho. Maligaya si Bayon Miray sa loob, ngunit pagdating niya sa bahay at nakita ang magulong tanawin sa silid, nawalan siya ng pag-asa. Dahil walang tumutulong na ina, napilitan si Bayon Miray na linisin ang bahay mag-isa. Naharap sa komplikadong gawaing bahay, ngayon lang niya naintindihan kung gaano kahirap ang buhay ng kanyang ina. Sa isang sulok na hindi niya napansin, perpektong nagawa ng kanyang ina ang lahat ng gawaing bahay. At si Bayon Miray naman ay nasanay na sa pag-aalaga ng kanyang ina. Pagkatapos ng hirap sa paglilinis, kumain siya ng malamig na pagkain at naaalala ang kanyang ina. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang sulat na iniwan ni Jum Ayon sa gilid ng dingding. Nag-aalala si Jum Ayon na hindi kayang alagaan ng kanyang anak ang kanyang sarili, kaya't detalyado niyang isinulat ang bawat bagay na kailangang tandaan kapag nabubuhay mag-isa sa sulat. Patuloy niyang inalo ang kanyang anak na babae na naging matibay na
sandigan para kay Mira kapag pagod na siya at gustong umiyak. Maaari siyang umuwi anumang oras. Pinipigilan ni Mira ang kanyang luhang tila ulan. Dali-dali siyang umuwi at naabutan niya si Ayon na patagong nagpupunas ng luha sa kanyang silid. Sa wakas ay nawala ang dating hindi pagkakaintindihan ng mag-ina. Niyakap ni Mira ang kanyang ina. Pagkatapos niyang bumukod, naunawaan niya na hindi siya ang pinakamahirap sa lahat ng mga taon na iyon, kundi si Ayon na kinailangan niyang alagaan siya at ang kanyang nakababatang kapatid. Nangako si Mira sa kanyang ina na dadalhin niya ang pag-asa ni Ayon at magsisikap na makarating sa lugar na gusto niyang puntahan. Sa kabilang banda, biglang nakatanggap ng tawag si Mujin. Sinabi ng kabilang linya na alam na ng babae ang kanyang mga ginawa. At pinayuhan niya si Mujin na ayusin ng mabuti ang problema nang hindi siya idinadamay. Bumalik sa dati ang kagalakan ni Mira. Masiglang pumunta siya sa opisina, ngunit hindi sinasadyang nalaman na gusto ni Chaharu na magtrabaho ang kanyang anak sa ilalim niya at ang bagong empleyadong ito ay si Tae-Peong. Hindi rin inasahan ni Tae-Peong na sadyang inayos ng kanyang ama na maging subordinate niya si Mira. Pinigilan niya ito, gustong magpaliwanag, ngunit hindi galit si Mira. Sa halip, masaya siyang nakipagkamay sa kanya, umaasang magiging mas mahusay silang dalawa. Pumasok si Tae-Peong sa trabaho at tinanggap din ni Ayon ang bagong trabaho. Alam ni Mujin na gusto niyang maging modelo para sa isang shopping channel, kaya ipinagmalaki niyang umarkila ng isang marangyang van ng tagapag-alaga. Kinupasan niya siya ng payong at ipinakilala ang sarili bilang kanyang manager at dinala siya sa photoshoot. Habang nagme-makeup si Jum Ayon sa backstage, sakto namang dumating si Bayon Mirae kasama ang kanyang kumpanya para hanapin ang taong namamahala sa shopping channel. Nagulat siya nang makita ang kanyang ina. Pagkatapos, sumugod din si Bayon Mujin at ipinakilala ang sarili bilang manager ni Jum Ayon. Hindi makapagsalita si Bayon Mirae. Sa kanya lang nalaman na narito ang kanyang ina para maging part-time model. Maingat na tiningnan ni Bayon Mirae si Jum Ayon sa entablado mula sa malayo. Kinabahan si Jum Ayon. Nang makita ito, lumapit si Bayon Mujin at marahang inaliw siya. Mayabang niyang sinabi, kung hindi ito mabenta, ako na ang bahala sa lahat. Napatawa siya sa sinabi nito. Hindi nagtagal, nagsimula na ang live selling channel sa ilalim ng gabay ng IF. Sinubukan ni Jum Ayon ang bisa ng foundation. Minamasdan niya ang kanyang kabataang anyo sa salamin at hindi maiwasang mapabuntong hinina. Ang mga tao sa katanghaliang gulang ay madalas na gustong patayin ang ilaw kapag nagme-makeup, takot na makita ang kanilang sarili na unti-unting tumatanda. Nang siya ay tumingin sa salamin, natuklasan niyang maganda pa rin siya tulad ng dati. Ang mga sinabi ni Jum Ayon ay nagbigay ng simpatsya sa lahat ng manonood. Sa madaling panahon, nabenta na ang lahat ng produkto. Umiti si Bayon Mirae nang makita ang kanyang ina na nagniningning sa entablado. Mukhang mas nakakasilaw si Jum Ayon kapag hindi na siya ina. Nagsimula pa ang magselo si Bayon Mujin dahil sa kanya, natatakot na maraming lalaki ang manonood ng commercial sa Z at susundan siya. Nang gabing iyon, nagtipon ang grupo ni Bayon Mirae sa isang bar upang ipagdiwang ang pagkakatalaga ni Nam Tae-Peong sa kanyang posisyon. Ang leader ng team, na nawala na ang dating pagyayabang, ay humingi ng paumanhin kay Nam Tae-Peong nang may pagpapakumbaba at nahihiya pang kumanta, ang pag-ibig ko kay Nam Tae-Peong ay tulad ng malawak na karagatan. Matapos harapin ang leader ng team, pagod na bumagsak si Nam Tae-Peong sa bisig ni Bayon Mirae. Masayang niyakap ng dalawa ang isa't isa habang umuwi. Pagdating nila sa pinto, nakita nila si Bayon Mujin. Sinadya niyang pumunta para tingnan kung ligtas ang apartment ng kanyang anak na babae. Nagpaalam si Bayon Mirae kay Nam Tae-Peong at pinapasok ang kanyang ama sa bahay. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagtulong sa kanyang ina na humanap ng bagong apartment para sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya si Bayon Mujin, hindi ba't ikaw ang bumili ng apartment mula sa anak ng dating may-ari? Umamin si Bayon Mujin, ngunit napansin ni Bayon Mirae ang kanyang pagkahiya. Pinag-isipan niya ang mga nakaraang araw nang dumating ang anak na babae ng may-ari ng lupa para hanapin siya. Hula niya, tila nasa problema si Bayon Mujin. Kinabukasan, nagsimula si Bayon Mirae na makipag-date kay Nam Tae-Peong sa opisina. Lihim silang naghawakan ng kamay sa elevator. Ngunit pagdating nila sa kumpanya, nagbago si Bayon Mirae at naging mainit na boss. Inutusan si Nam Tae-Peong na magdala ng mga gamit sa supermarket para tumulong. Hindi siya nagbigay ng konsiderasyon dahil anak siya ng may-ari. Masunuring sumunod si Nam Tae-Peong. Nagsuot siya ng costume ng hayop, sumayaw sa supermarket at namigay ng samples ng pagkain sa mga bata. Ngunit paglingon niya, pinagalitan siya ni Bayon Mirae. Nagbibigay ka lang ng regalo sa mga bata. Hindi mo naman alam kung paano akitin ang mga magulang na bumili. Habang kumukuha si Nam Tae-Peong ng sample product, nagpadala ng text message si Nam Tae-Peong. Tinatanong niya kung masyado ba siyang mahigpit sa kanya. Para pasayahin ang kanyang kasintahan, inanyayahan pa niya itong maghapunan. Agad na sumaya si Nam Tae-Peong. Pagkatapos ng trabaho, unti-unting umalis ang ibang mga kasamahan. Lihim na binigyan ni Bayon Mirae si Nam Tae-Peong ng isang piraso ng papel. Sinasabing maghintay siya ng 20 minuto pagkatapos niyang umalis bago siya umalis sa trabaho. Nauna si Bayon Mirae sa elevator at nagkataon na nakita niya si Nam Chaeol. Sumakay siya sa elevator kasama nito at kinabahan ang kanyang puso. Tinanong ni Nam Chaeol ang tungkol sa sitwasyon ni Nam Tae-Peong at hiniling sa kanya na subukang panatilihin siya sa kumpanya. Ngunit tumanggi si Bayon Mirae. Responsibilidad lamang niyang gabayan si Nam Tae-Peong at ang iba pang bagay ay wala sa kanyang saklaw. Ilang beses na siyang tinanggihan, ngunit hindi nagpakita ng pagkadismaya si Nam Chaeol.
Nararamdaman din niya na maswerte siya na hinayaan niyang umalis si Tae Pyeongjong para mag-aral kasama si Mirai. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating si Tae Pyeongjong sa parking lot at kumaway kay Mirai. Nakita ng mga kasamahan ang eksena at sa kanilang mga ekspresyon at hitsura, malinaw na sila ay umiibig ng lubos. Kinagabihan, nagtipon ang mga kapitbahay upang ipagdiwang ang unang anibersaryo ng pagbubukas ng pub. Dumalo rin si Mujin. Hindi pa siya nakakaupo ng matagal nang dumating ang anak na babae ng dating may-ari ng bahay. Binuhusan niya siya ng baso ng alak at pinagalitan. Nakipagkamay si Mujin kay Jae-jol upang dayain ang kanyang ama na mamuhunan at lihim na ninakaw ang kanyang ari-arian. Pagkatapos ay ginamit niya ang mana bilang dahilan upang bilhin ang apartment sa mababang presyo mula sa kanya. Inutusan din siya ng babae na ibalik ang pera ng kanyang ama. Hinawakan ni Jae-jol ang shirt ni Mujin. Kinailangan ni Jum Ayon na habulin ang kanyang braso. Lubos niyang nauunawaan ang kanyang dating asawa. Hindi siya nagpapaliwanag na nagpapatunay na mayroon din siyang pagkakamali sa bagay na ito. Ngunit naniniwala si Jum Ayon na hindi nilinlang ni Bayon Mujin ang sinuman. Kung hindi, sa kanyang pagkatao, hindi na siya magpapakita sa harap ng lahat. Dahil sila ay isang pamilya, umayag si Jum Ayon na magtiwala kay Bayon Mujin. Pagkatapos sabihin iyon, tiningnan niya ang kanyang anak na lalaki. Si Bayon Hyunjae ay sigurado rin na ang kanyang ama ay hindi man loloko. Pagkatapos ay tiningnan niya si Bayon Mirai na kalalabas lang. Tiningnan ng kanyang anak ang Bayon Mujin. Naniniwala rin siya sa kanyang ama. Umalis siya sa pobi na gulong-gulo ang isip. Ang anak na babae ng dating may-ari ng lupa ay hindi pumayag. Gusto pa niyang habulin si Bayon Mujin, ngunit pinigilan siya ni Oh Jae-jol. Handa siyang ipaliwanag ang lahat. Ilang buwan na ang nakakaraan, si Mujin, na yumaman, ay lumapit sa kanya at binili ang apartment building kung saan nakatira si Ayon at ang kanyang ina upang maging malapit sa kanyang pamilya. Pumunta silang dalawa sa dating may-ari. Matigas na tumanggi ang matanda na ibenta ang apartment. Gusto niyang iwan ang gusaling ito para sa kanyang anak na babae. Naghihintay na buwagin ang gusali. Ang mga tao ay nakaupo sa isang pribadong silid ng restaurant. Nagtatalakay tungkol dito. Ang lalaki na pinag-uusapan nila sa katabing silid ay kakilala ni Mujin at palagi siyang gustong mamuhunan sa kanyang kumpanya. Narinig ang kanilang pinag-uusapan, sinadya pa siyang lapitan ng lalaki para bumati at ibinigay ang kanyang business card sa kanilang tatlo. Ayaw makipag-ugnayan ni Mujin sa lalaking ito. Hindi inaasahan na ang may-ari ng bahay ay nahulog sa bitad. Inilagay ang lahat ng kanyang naipong pera para mamuhunan sa kanya. Palaging nararamdaman ni Jin na may mali dito, kaya pinayuhan niya itong pag-isipang mabuti bago gawin. Ngunit ang matanda ay sumunod pa rin sa kanyang sariling kagustuhan, pumirma sa kontrata sa pamumuhunan at niloko ng pera ng lalaking iyon. Nakita ni Gyo ang damdamin ng babae. Alam din niya na hindi kasalanan ni Mujin, gusto lang niyang humanap ng sisisihin upang mabawasan ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Natamaan siya sa sinabi, paano niya hindi malalaman na ang pagpanaw ng kanyang ama ay may kinalaman sa kanya. Sa simula, marami siyang utang at nakiusap sa kanyang kuripot na ama na bayaran ang kanyang mga utang. Kung hindi, sila ng kanyang ina ay mapupunta sa lansangan. Pumayag din ang may-ari ng bahay na bayaran ang utang para sa kanya. Ngunit labis ang pagkapahiya niya, marahil ginamit niya ang lahat ng kanyang pera para sa pamumuhunan, ngunit nawala lang. Malinaw na nakita ng anak na babae ang hirap ng kanyang ama, ngunit nagbingi-bingihan lang. Para matulungan siyang mabayaran ang lahat ng kanyang utang, sinunog ng may-ari ang apartment para makakuha ng insurance claim, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa kapabayaan, siya ay namatay sa apoy. Ang beneficiary ng insurance ay ang anak na babae, ngunit kalaunan, tinanggihan ng mga tao mula sa kumpanya ng siguro ang claim. Nag-imbestiga sila at nalaman na ang sunog ay hindi aksidente kundi sinadya. Humingi ng paumanhin ang anak na babae kina Mayor para sa kanyang pagiging makasarili pagkatapos ay umalis sa bar. Kasabay nito, hinabol ni Ayon si Mujin at inaliw siya. Wala kang ginawang mali kaya hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Pagkatapos magsalita, pinatugtog ni Ayon ang kanta na pamilyar sa kanilang dalawa. Nagbalik ang mga alaala. Tiningnan ni Ayon ang mukha ni Mujin, pagkatapos ay binigyan siya ng isang mainit na halik. Hindi na rin niya pinigilan ang kanyang damdamin, hinalikan niya pabalik ang kanyang minamahal na dating asawa. Naramdaman niya ang pagmamahal nito. Sa huli, pumayag si Mujin na ibunyag ang sikreto ng kanyang pagyaman nang magdamag sa kanyang kapitbahay. Ang kwentong ito ay nagsimula ilang taon na ang nakaraan. Noong panahong iyon, si Mujin at Ayon ay nagbukas ng isang maliit na kainan na napakapopular. Dahil sa inggit, sinadyang doblehin ng may-ari ang upa. Naging napakahirap ng buhay ng mag-asawa, kaya't naghanap si Mujin ng real estate agent, ngunit niloko siya ng kabilang panig na kumuha ng pautang na may mataas na interes para makabili ng tindahan. Hindi inaasahan na ang kumpanya ng real estate ay tumakas kasama ang pera, na nag-iwan kay Mujin ng malalaking utang. Kinumpis ka rin ng mga nagpapahiram ng pera ang kanyang restaurant. Nakita niyang nahihirapan ang kanyang asawa at anak na babae sa paghugas ng pinggan para lang kumita, kaya sumumpa siyang hahanapin si Jae Moon, ang namamahala sa kumpanya ng real estate. Narinig ni Mujin na nasa Thailand na ang kabilang panig, kaya't nagtago si Mujin at pumunta sa Thailand para hanapin siya. Nalaman niya na nagbukas ang lalaking ito ng isang bar. Hating gabi, nagpanggap si Mujin at pumasok sa bar. Sakto namang nakita niya si Jae Moon na may dalang malaking bag at pumasok sa bodega. Sumama siya at sinira ang lock at nakita niyang puno ito ng pera. Nakita si Mujin ni Jello at naglaban ang dalawa. Pinulot niya ang baseball bat sa sahig. Pagkatapos ay nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Nakita ni Jae Moon na hindi maganda ang sitwasyon kaya tahimik siyang umalis. Sinamantala ni Mujin ang pagkakataon at ginamit ang sapatos na may
mataas na takong bilang pamalo. Nawalan siya ng malay. Hanggang ngayon, mayabang pa rin si Jae-moon, iniisip na wala siyang magagawa sa kanya. Ngunit isang segundo pagkatapos, lumabas si Boseo. Dati, hinanap niya si Mujin. Ang kanyang anak na babae ay niloko ni Jae-moon at pinakasalan para sa 4 bilyong won. Matapos lokohin ang kanyang anak na babae, hindi na rin ito kumain o uminom. Nagpasya si Boseo na hulihin si Jae-moon upang ibuhos ang kanyang galit para sa anak niya. Nang mahuli niya ang lalaki, ibinigay niya ang lahat ng 4 bilyong won kay Mujin bilang pabuya. Dahil inimbestigahan ni Boseo si Mujin, nalaman niyang pinalaya siya ng kanyang asawa at anak dahil sa pera. Isa pa, ako ang iyong die-hard fan. Mula noon, bumalik si Mujin sa Korea at nagbayad. Niloko muli ni Jae-moon ang biktima at nakakuha ng karagdagang 4 bilyong won bilang bayad mula kay Boseo. Sinabi ni Mujin ang lahat ng detalye. Matapos marinig ito, labis na nalito si Mae. Nalungkot siya sa sinapit ng kanyang ama. Matapos maglabas ng loob, naging komplikado ang damdamin ni Mujin. Hinanap niya si Jello at pinasalamatan ito sa pagpapaliwanag sa kanya sa harap ng anak na babae ng may-ari ng bahay. Malinaw na nag-usap ang dalawa. Inamin ni Jello na dahil sa inggit ay bigla na lang yumaman si Mujin, kaya siniraan niya ito sa likod niya. Inaliw siya ni Mujin at sinabi na noong una siyang nalugi, si Jello lang ang handang makipag-ugnayan sa kanya. Kahit na nagpapanggap lang siya, labis pa rin itong pinasalamatan ni Mujin. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang take-out na pagkain ni Jello. Nagtawanan at nagkabati ang dalawa tulad ng dati. Kinabukasan, naalala ni Ayon ang mainit na halik kay Mujin kahapon. Namula ang kanyang pisngi sa hiya. Nang lumabas siya para magtrabaho, nakita niya si Mujin na bumaba, kaya mabilis siyang nagtago sa bahay. Alam niyang nahihiya si Ayon kaya sinadya niya itong halikan ng ilang beses pa. Mula noon, kung kailan niya gustong humalik, hahalik siya. Nang magkabalikan sina Mujin at Ayon, sina Mer at Ji Hee-jong ay nagkainlaban din, nagtawanan at nagbiruan sila. Habang kumakain, matamis silang nagtititigan, halos mahuli sa harap ng kanilang kasamahan na si Nam. Itinago nilang dalawa ang kanilang relasyon sa trabaho. Gayunpaman, si Nara Chung, ang leader ng grupo, ay nagsimulang lumandi kay Ji Hee-jong. Sinadyang kausapin siya at inanyayahan pa si Ji Hee-jong na sumakay sa bisikleta kasama niya. Nakita niyang nahihiya si Marie at matigas na sinabi na may date siya sa girlfriend niya ngayong weekend. Biglang ngumiti si Marie, doble ang magandang balita para kay Ji-hyung. Dahil sa kanya, ipinakilala ang produkto sa mga pulong ng pagsusuri ng bagong produkto. Sa araw ng pagdiriwang ng bagong produkto, personal na tinikman ni Chiyo ang pagkain. Nang makita si Marie, dumiretso siya sa stall nito at inuna ang pagtikim ng maanghang na fried chicken feet with rice cake na inihanda ni Marie. Naakit si Chiyo sa kakaibang lasa at dagdag pa ang presentasyon at plano ni Marie para sa mga promotional activities. Umiti siya ng may kasiyahan at pinuri siya. Ang dalawa pang kasamahan ay nainggit kay Marie. Nakita nila siyang nakikipaglandian kay Ji Hee-jong sa parking lot at marami silang sinabing masama sa likod ni Mae. Sa kabilang banda, nakatanggap ng magandang balita si Ayon. Dahil sa kanyang magandang pagganap sa Gi Shopping noon, gusto rin ng ibang grupo na kunin si Ayon bilang modelo. Kailangan niyang magbigay ng portfolio. Naging abala si Mujin sa pagmamadali para dalhin si Ayon sa photoshoot. Sa proseso, para siyang art director, nagtuturo kay Ayon kung paano mag-pose at ilabas ang kanyang pinakamagandang pisikal na katangian. Mukhang manager ni Ayon si Mujin. Pinuri pa sila ng photographer. Para silang bagong kasal na nagmamahalan. Nakakuha si Ayon ng trabahong gusto niya at umaasa rin siyang makakabangon si Mujin. Ibinigay ni Iyon ang impormasyon sa pagre-recruit sa klase ng baseball ng mga bata. Alam niyang nami-miss niya ang baseball, kaya iminungkahi niyang maging baseball coach si Mujin. Pinayuhan ni Iyon na huwag siyang magkulong sa pamilya sa lahat ng oras. Dapat din siyang mamuhay ng kanyang sariling buhay. Hindi na tumanggi si Mujin. Gusto niyang pag-isipan itong mabuti. Pagdating sa bahay, inanyayahan siya ni Hyunche na umupo sa sofa. Iniulat ko ang aking negosyo kay Mujin. Gumawa siya ng isang mobile application na maaaring magbigay ng one-stop service kapag naglalakbay kasama ang mga alagang hayop, tumutulong sa mga user na mag-book ng mga flight at hotel na pet-friendly, na nagpapalaya sa mga may-ari ng alagang hayop mula sa pag-aalala. Kinilala ni Mujin ang ideya ni Hyunche, ngunit kung ipagpapatuloy niya ito, kakailanganin nito ng maraming komplikadong detalye. Pagkatapos magsalita, inilabas niya ang kontrata. Nag-enroll si Ijin sa isang training course para sa kanyang anak upang matulungan si Hyunche na makahanap ng trabaho sa hinaharap. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay nawawalan siya ng pag-asa. Mukhang nag-enroll na ang ama bago pa man niya gawin ang business report. Malinaw itong pagpapatunay na mabibigo ang kanyang plano sa negosyo. Kung ganun, bakit pa niya ako kunwari ipinakinggan? Galit na umalis ng bahay si Hyunche. Nanatili siya sa labas magdamag. Kinabukasan, may nag-post sa kumpanya ni Mae. Bagaman hindi binanggit ang pangalan, malinaw na isinulat doon na alam ni Mayer na si Tizong ay anak ni Chiel, kaya sinadya niyang akitin ang kabilang panig. Mukhang gusto rin siya ni Chiel, at patuloy na pinupuri si Mayer sa harap ng ibang empleyado. Pinili niyang baliwalain ang mga chismis ng lahat at ipinagpatuloy ang kanyang trabahong hindi pa tapos. Pumunta si Mayer sa pabrika para makipag-usap sa kasosyo. Hindi pa sila nagkakapirmahan, ngunit tila nainip na ang kasosyo. Bumaba si Di sa opisina at bumulong ng ilang salita sa kasosyo. Agad itong nagbago ng mukha at masayang bumati, at nangakong tatapusin ang paghahati
magkakapatid ayon sa orihinal na plano. Tinanong pa niya si Meyer kung kailan sila magpapakasal ni Dijong. Walang magawa si Meyer. Pagdating niya sa opisina, tiningnan niya ang mga komento. Tila masyadong walang ginagawa ang mga empleyadong ito at panay paninira lang sa likod niya. Nagtipon din ang mga kasamahan sa grupo. Pakiramdam ni Nara ay nawalan siya ng mukha. Dati, kinakausap pa niya si Dijong. Ngayon, iniisip ni Nam na si Mary dahil sa kanyang koneksyon ay tiyak na magpo-promote ng mas maaga kaysa sa kanya. Kapag nangyari iyon, siguradong mairita siya na makatrabaho siya. Nang ipagtanggol ni Yaong si Mary, naintindihan niya ang pagtatago ng damdamin ng dalawa. Sa pagitan ng mga kasamahan sa trabaho, hindi na kailangang sabihin ang lahat. Narinig ni Mary ang sinabi ng kanyang mga kasamahan sa grupo, ay mas lalo siyang nalungkot. Nagtatrabaho pa rin si Ayon sa supermarket. Sinabi ni Tunhei na mayroon siyang magandang balita at binati si Mary sa pagkakasala ng isang tigininto ang pagong-i na manugang. Nagulat si Ayon, hindi niya pinansin ang pagkakakilanlan ni Dijong. Nag-aalala lang siya na hindi magiging tahimik ang kanyang anak sa kumpanya dahil sa mga chismis. Sa pagkakataong ito, narinig ni Ayon ang pagbubulungan ng ibang empleyado na nililigawan ni Mayor ang anak ng presidente sa palengke. Labis siyang nagalit, sumingit siya sa pagitan ng dalawa at itinulak sila sa magkabilang panig. Dumating si Mujin upang sunduin si Ayon at nakita niya itong nakasimangot. Akala niya ay nakatagpo si Ayon ng isang hindi makatuwirang customer na nakikipagtalo. Hindi niya itinago at sinabi ang tungkol kay Mayor. Ngayong gabi, may party ang grupo ni Mayor. Habang naroroon ang lahat, humingi siya ng paumanhin sa mga miyembro ng grupo. Naramdaman ni Mayor ang pagkakasala sa hindi pagpapaliwanag ng malinaw. Sinabi agad ni Zian na nahihiya rin siya dahil hindi niya maipagtanggol si Mayor. Humingi rin ng paumanhin ang dalawa pang kasamahan. Pagkatapos mangyari ang insidente, inaalala lang nila ang kanilang sariling iniisip. Malinaw na alam nila kung sino si Mayor. Ngunit hindi siya ipinagtanggol. Naalis na ang pagkalito ng lahat at masayang nagparty. Pagkatapos kumain, inihatid ni Dijong si Mayor pauwi. Lumitaw si Chiel sa ilalim ng bahay niya dahil labis siyang nag-aalala kay Mayor at humingi ng paumanhin sa kanyang paghahanap ng atensyon. Nagpasya siyang gawing totoo ang chismis. Formal niyang inanyayahan si Mayor na maging miyembro ng kanyang pamilya. Pagkatapos magsalita ni Chiel, lumitaw si Mujin. Nang dumating siya, agad niya itong tinanong at pagkatapos ay sumigaw at tinawag si Dijong na walang kwenta dahil hindi nito naprotektahan ng maayos si Mayor. Nagalit si Chiel at gustong makipagtalo kay Mujin. Pinuri ng dalawang ama ang kanilang mga anak. Sino ang mag-aakala na magpapalit sila ng paksa? Ngunit napakagaling ng babaeng iyon. Pero mayroon siyang bastos at walang pinag-aralang ama. Lumaking napakabuti ni Dijong at may disenteng karakter. Mukhang may ama siya na kayang pasensyahin siya. Hindi nagkasundo ang dalawa at nagsimulang magbunutan ng buhok. Agad na sumugod sina Mayor at Tis para awatin sila. Nagpapalitan sila ng mga suntok. Pagkatapos, iniuwi ni Mayor si Mujin. Nang makita ang kanyang anak na babae na galit, nag-ingat siya at inakala na nagkamali na naman siya. Sino ang mag-aakala na pupurihin ni Mayor si Mujin sa kanyang ginawa? Bigla siyang natuwa. Kinabukasan, sinabi ni Mujin kay Ayon ang tungkol sa kanyang pakikipag-away kay Chi kagabi. Hindi niya inaasahan na pareho ang reaksyon ni Mayor at Ayon. Parehong sinabing napakabuti ng kanyang ginawa. Sa puntong ito, gumaan ang pakiramdam ni Mujin. Inilabas niya si Ayon para mamasyal kasama ang aso. Sa kalagitnaan ng lakad, narinig niya ang mga kapitbahay na nag-uusap. Akala nila, dahil nakatira si Mujin sa kanyang pamilya, hindi niya pinagsisihan na pumunta sa malayong Thailand para hulihin ang scammer. Dapat ay nagpapasalamat si Ayon at dapat siyang magpakasal muli sa kanya. Ang mga sinabi ng mga kapitbahay ay nagpatahimik sa kanya sandali. Tinanong ni Ayon ang iniisip ni Mujin. Talagang gusto niya itong pakasalan muli, ngunit hindi niya ipipilit si Ayon na gumawa ng desisyon. Ang tanging kailangan ni Mujin ay makasama niya kapag nahihirapan ang kanyang asawa at anak. Sa totoo lang, nag-aalangan pa rin si Ayon at hindi alam kung dapat siyang magpakasal muli sa kanya. Tumawag si Mayor at inanyayahan siyang mamasyal at magpaganda sa beauty salon. Simula nang lumipat si Mayor, bihirang magkasama ang mag-ina. Nakita niya ang kalooban ni Ayon na gustong makipagbalikan kay Mujin. Gustong ipaunawa ni Mayor sa kanyang ina na hindi siya kokontra sa kanilang pagsasama. Simula nang makita niyang naging modelo si Ayon sa Jihi at natagpuan ang kanyang sarili, nagpasya si Mayor na basta't masaya ang kanyang ina, susuportahan niya ang desisyon ni Ayon ng buong puso. Umuwi si Hyunche, nakita ang sign-up sheet para sa kurso na inihanda ni Mujin para sa kanya. Nagalit siya at sinadyang umiwas kay Mujin. Nakita niya ang sama ng loob ng kanyang anak at idiniin na ginawa niya iyon para sa ikabubuti ni Hyunche, para lang matulungan siyang ayusin ang lahat. Dahil si Hyunche lang, wala siyang magagawa. Labis siyang nainis nang marinig ang mga masasakit na salita mula sa kanyang ama. Nang gabing iyon, lumaya si Hyunche bitbit ang kanyang maleta. Nang malaman ni Mujin na umalis ang kanyang anak, nagmadali siyang lumapit kay Ayon upang pag-usapan ang dapat gawin. Nagkataon naman na narinig ni Mere ang kanilang usapan. Nag-usap ang tatlo. Sinabi ni Mujin ang buong kwento kung bakit lumaya si Hyunche. Nang marinig ito, muling nagkaroon ng sigla ang lahat at nagsimulang magplano para sa buhay ni Hyunche. Habang nag-uusap sila, lumabas siya mula sa kanyang silid. Nagulat ang tatlo nang makita si Hyunche sa bahay. Naalala niya
dahil noong bata pa siya, wala siyang kaalam-alam sa dahilan ng pagkawala ni Mujin. Bigla na lang siyang tinawanan ng ibang bata dahil nalugi ang kanilang pamilya. Umalis ang ama sa bahay para pahirapan si Hyun-chae. Walang alam ang pamilyang single parent sa mga nangyari. Siya ang pinababayaan sa bahay na ito. Nagpasya ang lahat ng hindi man lang tinatanong ang opinyon ni Hyun-chae. Ngayon, ganun din, tinatanggal nila ang taong sangkot tulad niya. Nagtatalo kung saan dapat pumunta si Hyun-chae at kung ano ang dapat niyang gawin. Hinila ni Ayon ang kanyang anak na gustong umalis ng bahay. Umupo ang mag-ina at nag-usap. Inamin niya na parang pinababayaan niya si Hyun-chae at humingi ng paumanhin dahil hindi man lang niya naisip ang damdamin nito. Tiningnan ni Ayon ang software ng kanyang anak at nakita niyang gustong matupad ni Hyun-chae ang kanyang pangarap. Labis siyang gumaan ang pakiramdam. Pumayag si Ayon na suportahan siya, ngunit kailangan ni Hyun-chae na magsikap pa upang makita ng lahat ang kanyang paglaki. Magiging handa siyang suportahan siya. Matapos mag-usap ang mag-ina, inanyayahan ang mag-amang Mujin sa bahay at umupo silang lahat. Humingi ng paumanhin sina Mujin at Mae sa hindi nila pagtitiwala noon. Nakita ni Hyun-chae na magkasundo at masaya ang buong pamilya. Nagpasya si Ayon na mula ngayon, kahit minsan sa isang buwan, dapat magkasama silang apat na kumain para palakasin ang kanilang relasyon. Nagkasundo silang apat. Matapos malutas ang problema ng kanilang mga anak, nakatuon si Ayon sa trabaho at buhay. Inayos niya ang lahat sa bahay ayon sa kanyang gusto. Pininturahan ang kanyang upuan ng paborito niyang kulay at nagmeditate kapag may libreng oras, tinatamasa ang kanyang libreng oras. Ang tanging problema ni Ayon ngayon ay ang kanyang relasyon kay Mujin. Aktibo siyang nag-aya sa kanya na maglakbay. Pumunta silang dalawa sa homestay na nabook na nila. Personal na nagluto si Mujin para kay Ayon. Nang dumilim, uminom silang dalawa ng magkasama. Ang pagkakataon ay halos perpekto na. Sinabi ni Ayon ang pangunahing punto na pagkatapos lumipat ng kanilang mga anak, medyo nakaramdam siya ng kalungkutan. Biglang, ang dating masikip na maliit na bahay ay naging walang laman. Ngunit sa parehong oras, nagustuhan niya ang pakiramdam na mag-isa. Umaasa si Ayon na mapanatili ang ganitong uri ng relasyon kay Mujin. Bawat isa ay may sariling tirahan, binabawasan ang mga hindi kinakailangang hadlang. Sumang-ayon siya na hindi nila kailangang magkasama upang patunayan na sila ay isang pamilya. Si Mayer ay may katulad na pag-iisip. Ang kanyang orihinal na pagtutol sa kalayaan ay ngayon ay nauwi sa pagmamahal sa sarili niyang espasyo. Nais niyang tamasahin ang buhay ng mag-isa, gustong maging isang taong naniniwala sa hindi pagpapakasal, pag-ibig lang at walang kasal. Walang problema si Mujin. Hanggat nagmamahalan sila at masaya, ayos lang. Samantala, bumalik si Ji Hee-jong sa Taekwondo Jiffy. Patuloy na nagtuturo at nakikipagkumpetensya kay Mujin, ang coach sa klase ng baseball. Pinag-agawan nilang dalawa ang mga kliyente sa apartment complex. Ipinagmalaki niya ang kanyang kurso sa mga magulang. Buong sigla silang nagkumbinsi. Ngunit ang batang lalaki ay nagmungkahi na gusto niyang matuto ng ballet. Nahiya ang mga magulang, kaya humingi sila ng paumanhin at umalis kasama ang kanilang anak. Pumunta si Mujin sa training ground at si Mayer ay pumunta rin sa baseball field. Binati niya ito sa kanyang promosyon. Masaya silang nagtawanan habang nag-uusap na wala ang galit sa kanilang puso. Nagtataka si Mayer kung bakit hindi pinatunayan ni Mujin na niloko siya ng real estate agent noon at pagkatapos ay hinabol niya ito. Nararamdaman niyang sinira niya ang isang masayang pamilya. Ang mga dahilan na ito ay hindi na mahalaga. Bukod pa rito, nahihiya si Mujin na hayaan ang kanyang anak na babae na akuin ang responsibilidad na buhayin ang buong pamilya. Nang marinig siyang magsalita, tinawag ni Mayer siyang itatay, isang salitang matagal na niyang hindi nabanggit. Natutuwa siyang makabalik si Mujin dahil noong bata pa si Mayer, gustong-gusto niyang kasama ang kanyang ama. Sa isang iglap, oras na para magtipon muli ang pamilya. Nagpasya si Hyun-chae na seryosohin ang buhay. Buong tiwala siyang nag-apply para sa trabaho. Sa pagkakataong ito, tiyak na makakapasa siya. Kung talagang hindi siya makahanap ng trabaho, gagawin niya ito sa sarili niya. Nag-alok si Mujin na tulungan si Hyun-chae sa pag-promote. Ibinahagi din ni Ayon ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga alok sa trabaho ay patuloy na dumarami. Nakabili siya ng second-hand na kotse at nag-enroll muli sa driving lesson para mas maginhawa sa malalayong biyahe. Pinag-usapan ng pamilya ang paglalakbay. Nag-agawan ang mag-ama kung sino ang matutulog kay Ayon. Ayaw ni Hyun-chae na matulog sa kanya, tumanggi siya at sinabing gusto niyang matulog sa sala. Nag-usap ang apat tungkol sa tirahan. Malakas na tawanan ang umalingganggaw sa buong silid. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong lahat sa panonood ng buong video. Paalam at muling magkita-kita tayo sa mga susunod na episode sa channel.